Si Toya ay isang karaniwang gunner tulad mo hanggang sa siya ay aksidenteng naisip ng Diyos. Bilang kabayaran, siya ay ipinadala sa ibang mundo kasama ang isang napakalakas na smartphone at mga kakayahang tumulong sa kanya na makipag-ugnayan sa mga mahiwagang kalaban at patawanin ang lahat. Oo, pare, nagsimula ang lahat nang makilala ni Toya ang Diyos sa espiritual na mundo, na humihingi ng tawad dahil aksidenteng pinatay siya gamit ang kidlat na dapat sana ay para kay Didi. Bilang kabayaran sa kanyang pagkakamali, inalok ng Diyos na buhayin siya muli sa isang mahiwagang mundo at tinanong siyang humiling ng kahit anong gusto niya. Kaya't humiling si Toya sa Diyos na bigyan siya ng kakayahang gamitin ang kanyang murang Samsung phone sa bagong mundo, ngunit nagulat si Diyos na hindi siya humiling ng mas malaki, tulad ng isang harem ng mga bilyonaryong goth na babae. Matapos ipagkaloob ang kanyang hiling, ipinadala siya ni Diyos sa pantasyang mundo, at nang magising si Toya, tumawag si Diyos upang ipaalam sa kanya na nag-install siya ng isekai na bersyon ng Google Maps sa kanyang telepono upang makatulong sa pag-navigate. Gamit ang mapa, sinimula ni Toya ang kanyang paglalakbay patungo sa kaharian, ngunit nag-aalala siya na hindi siya makabili ng pagkain dahil ang $2 sa kanyang wallet ay walang silbi sa pantasyang mundo. Gayunpaman, biglang tumalon ng isang mangangalakal mula sa kanyang karwahe at inalok si Toya ng 50 bitcoins para sa kanyang natatanging damit. Di nagtagal, dumating si Toya at ang mangangalakal sa isang tindahan upang gawin ang kalakalan. Pagkatapos nito, inutusan siya ng mangangalakal na pumunta sa isang inn malapit. Sa daan, nakita ni Toya ang ilang mga kabataan na nang-aapi sa dalawang magkapatid para sa isang espesyal na sungay, kaya't siya ay nakialam at humiling sa mga dalaga na ibenta sa kanya ang sungay para sa isang gintong barya. Nang sila ay pumayag, sinira ni Toya ang sungay at ipinaliwanag sa mga kabataan na maaari niyang gawin ang nais niya rito dahil binili niya ito. Gayunpaman, nainis ang mga salarin at sinubukan siyang atakihin, ngunit ginaisen niya ang mga kakayahang ipinagkaloob ng Diyos sa kanya, na nagpapahintulot sa kanya na makita ang kanilang pag-atake ng dahan-dahan at madali. Pinaamo sila. Pagkatapos, ibinibigay niya ang gintong barya sa nakatatandang kapatid at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Elzay at ang kanyang nakababatang kapatid bilang Lindsay. Sinabi niya sa kanila na naghahanap siya ng isang inn, at napagtanto nilang yun din ang inn na kanilang tinutuluyan, kaya dinala nila siya roon. Kinabukasan, dinala ng mga babae si Toya sa guild upang makagawa siya ng kaunting pera, at pumili sila ng isang misyon na humihiling sa kanila na talunin ang ilang halimaw sa gubat. Gayunpaman, napagtanto ni Toya na wala siyang armas, kaya tinulungan siya ng mga babae na bumili ng espada sa isang tindahan ng armas, at pagkatapos ay sabay-sabay silang nagtungo sa gubat. Doon, may ilang lobo ang pumalibot sa kanila, ngunit tinamaan ni Elzay ang isa gamit ang kanyang Temo Infinity Gauntlet, at winasak ni Toya ang pangalawa gamit ang isang pag-atake ng hangin habang pinapagsunog ni Lindsay ang ikatlong lobo gamit ang makapangyarihang spell ng apoy. Matapos ang labanan, isinusumiti nila ang Horns of the Wolves sa receptionist, at ibinigay niya sa kanila ang kanilang premyong pera. Kaagad pagkatapos, humiling si Toya sa mga babae na turuan siyang bomb-asa at sumulat, kaya't itinalaga ni Elzay si Lindsay bilang kanyang guro, dahil kasing talino siya ni Senku, at humiling din si Toya na turuan siya ng mahika. Ipinakita ni Lindsay ang kanyang mahika ng tubig gamit ang isang kristal, ngunit nang subukan ni Elzay, walang nangyari. Kaya ipinaliwanag ni Lindsay kay Toya na hindi makagamit ng water magic si Elzay dahil siya ay may kakayahan lamang sa fortification magic. Nang marinig ito, nagpasya si Toya na subukan ito, at sa kanyang unang pagtatangkang gawin ito, mas marami siyang nabuhos na likido kaysa kay Johnny Sin sa paborito mong Brazzers na video, na nagulat sa mga babae. Ilang minuto ang lumipas, sinubukan ni Toya ang mahika gamit ang bawat uri ng kristal at nagtagumpay sa pagpapalabas ng makapangyarihang spells gamit ang bawat isa sa mga ito, na nagulat sa mga babae dahil siya ang unang tao na maabot ang tagumpay na ito. Napansin ni Toya ang isang kakaibang kristal sa gitna ng mga ito, kaya ipinaliwanag ni Lindsay na ito ay isang spellstone para sa null magic, na isang espesyal na uri ng mahika na walang pagkakataon, at binanggit ang isang spell ng null magic na tinatawag na gate, na nagpapahintulot sa isang tao na maglakbay ng malalayong distansya. Nakita ni Toya na kapaki-pakinabang ang kakayahang ito, kaya sinubukan niya ito, at biglang lumitaw ang isang portal sa hangin. Habang tinitingnan nila ang portal, napansin ni Toya na ito ay nagdadala sa gubat na kanilang sinuri kanina,
kaya ipinaliwanag ni Lindsay na ang spell ng gate ay nag-uugnay lamang sa gumagamit sa mga lugar na kanilang. Kapag bumalik sila sa inn, pinuri ng mga kapatid si Toya dahil sa kakayahan niyang gamitin ang lahat ng elemento, ngunit ininterrupt ng may-ari ng inn at ipinakilala siya sa isang chef na nagngangalang Ale, na humingi sa kanila ng payo tungkol sa isang panghimagas na magugustuhan ng mga babae. Kaya't inirekomenda ni Toya na subukan niya ang sorbetes. Gayunpaman, wala ni isa sa mga babae ang nakakaalam kung ano ang sorbetes, kaya't inilabas niya ang kanyang telepono upang ipakita ito sa kanila, at nang magtanong sila kung ano ang telepono, nagsinungaling siya na ito ay isang mahiwagang bagay na tanging siya lamang ang makakagamit. Gamit ang recipe mula sa ChatGPT, pinangunahan ni Toya ang mga babae sa paggawa ng sorbetes, at sila ay lahat ay namangha sa lasa, kaya nagpa siya si Ale na idagdag ito sa kanyang menu. Ilang araw ang lumipas, si Toya ay nakasakay sa isang karawahe, at napansin niyang natutulog si LZ, kaya kumuha siya ng litrato niya para gamitin sa kanyang midnight gooning session. Agad silang nakarating sa isang bagong lungsod, at iminungkahi ni Toya na maghanap ng inn para sa gabi dahil mayroon pa silang mahabang biyahe bago makararating sa Royal Capital. Itinuro niya na mas mabuti sanang nag-apply sila para sa isang job listing na humihiling sa kanila na manghuli ng mga slimes kaysa sa kasalukuyan nilang misyon na maghatid ng liham sa Royal Capital, ngunit parehong tumutol ang mga kapatid dahil itinuturing nilang nakakadiri ang mga slimes dahil natutunghayan ang mga damit na natutunaw. Nagpa siya si LZ na kumuha ng pagkain bago pumunta sa inn, at iminungkahi ni Toya na gamitin ang kanyang gate para mag-teleport sila sa inn, ngunit tumanggi ang mga babae, sinasabing mas mabuting tuklasin ang mga hindi pamilyar na lugar sa isang bagong bayan. Sa sandaling yun, napansin ni Toya na may gulo sa malapit, at nang lumapit sila upang imbestigahan, nakita nila ang isang samurai na babae na nagngangalang Yai na napapaligiran ng ilang mga salarin na nais ng paghihiganti para sa kanilang mga kasamahan na kanyang pinagsalitaan. Habang sila ay umaatake, pinabagsak ni Yai ang mga ito gamit ang mabilis na galaw ng martial arts, kung saan ang mga babae na hindi siya mula sa Yasen. Habang tumatakbo sila, nagkukwento si Yai tungkol sa kanyang bayan at ang mga tradisyon nito. Toya nakikinig ng mabuti, kahit naabala ang isip niya sa mga panganib na maaaring sumunod. Sa likod nila, naririnig nila ang mga sigaw ng mga gwardya habang patuloy silang tumatakbo. Sa wakas, nakatagpo sila ng isang ligtas na lugar kung saan makakapagpahinga sandali. Na siya ay galing sa ibang bansa. Tinanong niya si Yai kung bakit siya mukhang hindi matatag noong una, kaya ipinaliwanag niya na siya ay nagugutom mula nang mawala ang kanyang pondo sa paglalakbay habang papunta roon. Nang marinig ito, dinala nila siya sa isang restaurant kung saan pinuno niya ang kanyang bibig ng noodles, habang ipinaliwanag sa kanila na siya ay naglalakbay upang pagbutihin ang kanyang martial arts dahil siya ay nagmula sa isang pamilya ng mga mandirigma. Tinanong ni Lindsay kung ano ang balak niyang gawin, kaya ipinaliwanag ni Yai na balak niyang pumunta sa Royal Capital upang subukan ang kanyang lakas, at nakita ito ni Elsa bilang isang kaaya-ayang pagkakataon dahil ang kanilang grupo ay papunta rin roon para sa trabaho, kaya't hiniling niya kay Yai na sumama sa kanila, at pumayag si Yai. Nang tanungin ni Lindsay si Toya kung okay lang sa kanya, sinabi niyang okay lang siya, pero may kaunting pag-aalala siya na baka ang ganitong gutom na may isip ng espada ay ubusin ang kanilang buong budget sa pagkain. Sa daan papunta roon, nagulat si Toya na kayang sumakay ng kabayo ng samurai girl, kaya ipinaliwanag niya na nag-aral siya sa sining ng pagsasakay, at ito ay ikinagalak ni Elsa dahil mahirap kumilos kapag sila lang dalawa ni Lindsay. Nang marinig ito, nagsimulang makaramdam si Toya ng kawalang silbi, kaya pinapaalalahanan siya ng mga kapatid na isa siyang napakalakas na mage na kayang gumamit ng lahat ng elemento at kahit anong null spell, basta alam niya ang pangalan. At ang mga detalye tungkol sa mga epekto nito. Habang nag-aaral si Toya ng isang grimoire, ipinaliwanag ni Lindsay na mayroong maraming uri ng null magic gaya ng bilang ng mga gumagamit nito, ngunit ilan lamang ang nakakaalam at makakagamit ng null magic. Sa aklat, nakakita siya ng isang spell upang hilahin ang mga malalayong bagay patungo sa kanyang kamay, at napagtanto niyang kapaki-pakinabang ito, kaya't sinabi ni Lindsay na subukan niya ito. Nang aktibahin niya ang spell, walang nangyari, at ipinaliwanag niya sa mga kapatid na sinubukan niyang sorpresahin si Yai sa pamamagitan ng paghila sa kanyang katana, ngunit nahulaan nilang masyadong mabigat ito para gumana ang spell. Sa isip na ito, sinubukan niyang muli, at sa pagkakataong ito, matagumpay niyang nakuha ang laso mula sa buhok ni Yai,
kaya't ipinaalam sa kanya ni Lindsay na ang spell ay maaaring maging kapaki-pakinabang o nakakatakot, depende sa kung paano ito gagamitin. Naguguluhan si Touya, kaya't ipinaliwanag ni Elsa na maaari itong gamitin para sa pagnanakaw ng bulsa, at pumayag si Touya, kaya't nakiusap sila sa kanya na huwag itong subukan. Gayunpaman, binanggit ng hindi matalino na maaari itong gamitin upang agawin ang mga takip ng kwento, at ito ay nagdulot sa kanila ng labis na takot kaya't umatras sila mula sa kanya. Habang nag-aaral ng grimoire, sinubukan ni Touya ang isang spell na tinatawag na Long Sense, at nang si Elsa ay nagtatanong kung ano ang ginagawa nito, ipinaliwanag niya na pinapayagan siyang makita at marinig ang mga bagay mula sa malayo, kaya't binalaan siya nitong huwag gamitin ito para sa pangmamasid. Bigla, naamoy ni Touya ang amoy ng dugo sa malapit, kaya't sinabi niya kay Yae na magpatuloy ng buong lakas. Sa gubat, may ilang halimaw na umaatake sa ilang mga adventurer habang ang madilim na wizard na kumokontrol sa kanila ay nanunood. Ngunit dumating si Lindsay at sinunog ang isa sa mga halimaw na nagbigay daan kay Elsa upang pabagsakin ang iba pang mga halimaw. Sumali siya sa laban sa pamamagitan ng mabilis na paghiwa ng maraming halimaw, ngunit lahat ng kanyang aura points. Bumagsak siya sa lupa ng matapilok sa isang bato. Isang halimaw ang sumubok na umatake sa kanya, ngunit ginamit ni Touya ang isang null spell upang mapabagsak ang halimaw, at nagkaroon siya ng pagkakataon na saksakin ito hanggang sa mamatay. Bigla, may ilan pang mga halimaw na lumitaw, at nakipaglaban ang mga babae sa kanila, ngunit napansin nila na ang madilim na mage ay nag-iimbita ng higit pang mga lizardmen, kaya't pinatulog ni Touya ang wizard. Matapos atali ang wizard, pinasalamatan ng mga adventurer ang grupo ni Touya sa kanilang pagliligtas, ngunit bigla nilang narinig ang isang boses na humihingi ng tulong mula sa kanilang karwahe, kaya't nagmadali silang pumunta roon at nakita ang isang batang babae na umiiyak para sa kanyang butler, na sinaksak. Humiling si Touya kay Lindsay na gamitin ang mahika ng pagpapagaling sa kanya, ngunit ipinaliwanag niya na hindi siya makakapagligtas sa kanya sa ganitong paraan dahil may isang palaso na nakabaon sa kanyang katawan. Gayunpaman, ginamit ni Touya ang telepatikong spell na tinatawag na A-ports upang hilahin ang palaso at pagkatapos ay ginamit ang liwanag na mahika upang pagalingin ang matandang butler, dahilan upang magdiwang ang lahat. Kaagad pagkatapos, nagpasalamat ang butler na si Lime kay Touya para sa kanyang pagliligtas at ipinakilala ng kanyang amo ang sarili bilang anak ng duke, si Sua, ngunit nalito si Touya kung bakit lahat ay yumuyuko sa kanya. Ipinaliwanag ni Lindsay na siya ay pamangkin ng hari. Tinanong ni Lime si Touya at ang kanyang grupo na bantayan sila sa natitirang bahagi ng kanilang paglalakbay kapalit ng magandang gantimpala, at pumayag silang lahat. Di nagtagal, nakarating sila sa kabisera ng kaharian ng Belfast, ang Olefes, na kasing ganda ng Asgard. Sa wakas, narating nila ang palasyo, kung saan pinasalamatan ni Alfred, ama ni Sua, si Touya sa pagligtas sa kanyang anak. Makalipas ang ilang sandali, tinanong ni Touya si Alfred kung alam niya kung sino ang mga umatake, at ipinaliwanag nito na sila ay mga kalaban niya na gumagamit ng mga hindi tapat na taktika upang subukang alisin siya sa kapangyarihan. Ipinahayag niya na ang kanyang asawa, si Ellen, ay bulag at ang kanilang mga pagsubok na gumamit ng mahika upang pagalingin siya ay nabigo, kaya't nais niyang matutunan ni Sua ang espesyal na mahika ng kanyang lolo, na kayang alisin ang mga sakit mula sa mga tao. Gayunpaman, napagtanto ng mga babae na kayang hawakan nito ni Touya, kaya dinala nila siya sa silid ni Ellen, at ginamit niya ang isang null spell upang ibalik ang kanyang paningin, na nagresulta sa isang emosyonal na muling pagkikita kasama ang kanyang pamilya. Bilang gantimpala, ibinigay ni Alfred kay Touya ang sapat na pera upang makabili ng 4 na Tesla Cybertrucks at ilang medalya. Na lumapit sa kanya, tinanong ni Touya si Alma kung ano ang problema, at sinabi niya na nawawala ang kanyang alagang aso. Nag-alala siya dahil hindi niya alam kung saan ito napunta. Agad na nagpa siya ang grupo na tumulong kay Alma sa paghahanap ng kanyang aso. Habang naglalakad sila, nakipag-usap si Elsa kay Alma upang mapanatili ang kanyang kalooban, habang si Linza ay nagbigay ng mga mungkahi kung saan maaaring maghanap. Ang lahat ay nagtutulungan at umaasa na makikita nila ang nawawalang hayop bago pa man magdilim. Upang tingnan siya, ngunit ang kanyang negatibong riz ay nagdulot sa kanya upang umatras. Ipinaliwanag niya na sinusubukan lamang niyang alamin kung ano ang nagpapabahala sa kanya, kaya't may luha sa kanyang mga mata. Ipinaliwanag niyang siya ay naligaw matapos silang maghiwalay ng kanyang kasama.
Nag-alok si Toya na gabayan siya gamit ang kanyang Isekai GPS. Di nagtagal, tinulungan ng grupo ni Toya si Alma na muling makasama ang kanyang nakatatandang kapatid na si Oriega, at pinasalamatan niya sila sa pagtulong sa kanyang nakababatang kapatid bago sila magpaalam. Habang sila ay naglalakad pasulong, iminungkahi ni Elsa na mamili sila, ngunit ipinaliwanag ni Toya na ang pagpunta sa lahat ng dako bilang isang grupo ay magiging mahirap at nagmumungkahi na sila'y maghiwalay at magkita sa inn sa loob ng 2 oras. Makalipas ang ilang oras, ang mga babae ay nakatayo sa labas ng inn, nakakaramdam ng inis dahil nahuhuli ang kanilang leader, at nang dumating si Toya, tiningnan niya ang kanyang telepono at napagtanto na siya ay 25 minuto nang nahuhuli. Nagulat siya na kaya niyang malaman ang oras gamit ang telepono, kaya nagsinungaling siya na ito ay kanyang personal na null magic. Gayunpaman, tinanong ni Elsa ang hindi maikakailang bagay sa kwarto kung bakit siya nakasuot ng murang espada coat, kaya ipinaliwanag niya na ang coat ay nagpapataas ng kanyang magic resistance at affinities. At ang ibang mga babae ay nagsisimulang titigan ng kanyang hitsura hanggang sa siya ay maguluhan at tumakbo palayo. Makalipas ang ilang sandali, pinapanood ni Toya ang may-ari ng inn, si Doran, na naglalaro ng shogi kasama ang kanyang kaibigang si Barrel, gamit ang isang board na nilikha niya gamit ang isang espesyal na spell ng pag-uukit ng kahoy na tinatawag na modeling. Tinanong ni Barrel kung pwede siyang gumawa ng isa pang set ng shogi para sa kanila, at pumayag si Toya, ngunit nagsimula ng uminit ang labanan ng mga bobo, kaya't pinagsabihan sila ni Mika, anak ni Doran. Tinanong ni Toya si Mika kung nasaan ang mga babae, kaya't sinabi niya sa kanya na naglalaro si Lindsay ng cookie sa kanyang kwarto habang ang dalawa naman ay lumabas upang bumili ng bagong dessert na ipinakilala niya. At siya ay nagulat na lumabas sila sa ulan para sa isang bagay na walang kabuluhan. Sa mga sandaling yun, dumating si Nayai at Elsa na may dalang maraming snack pack, at tinanong ni Elsa si Toya na ipasa ito sa duke, kaya pumayag siyang gawin ito. Matapos niyang maipasa ang mga produkto, si Sue ay kumain ng roll cake ng mas mabilis kaysa sa ginawa ng iyong ina sa talong ng Tub-Ero, at sinabi ni Alfred na interesado siyang bumili nito araw-araw kung mayroon siyang gate spell, kaya nag-alok si Toya na ibigay ang recipe. Ipinakita rin ni Alfred ang interes sa shogi board na ginawa ni Toya, kaya ipinaliwanag ni Toya na ito ay isang laro para sa dalawang manlalaro kung saan ang isang manlalaro ay sinusubukang mahuli ang hari ng kaaway muna, at nagpasya si Alfred na makipaglaban sa kanya. Habang naglalaro, nahuhumaling si Alfred sa estruktura ng militar ng laro, at nagsimula si Sue na magmakaawa na makipaglaro, ngunit hindi siya pinansin ni Alfred, kaya't nagsimula siyang mangulit kay Toya. Sa huli, dumilim ang araw, at nakatulog na si Sue, ngunit patuloy pa ring humihiling si Alfred na makapaglaro ng higit pang rounds ng shogi kay Toya, na naging dahilan upang mapagtanto ni Toya na siya ay nasa alanganin. Kinabukasan, dumating sina Toya at ang mga babae sa guild ng Royal Capital, at pumili si Toya ng isang misyon na nangangailangan sa kanila na manghuli ng Mega Slimes, ngunit tumanggi ang mga babae dahil ayaw nilang mapunta sa kakaibang mga posisyon, kaya't nagmungkahi siya ng isa pang misyon. Di nagtagal, nakarating sila sa lugar ng misyon, kung saan nakipaglaban sila laban sa isang halimaw na may madilim na baluti, at ginamit ni Elsa ang kanyang mga galaw sa kung fu upang ibagsak ang halimaw. Ngunit bumangon ito at muling nagsimulang umatake, kaya't humiling si Toya kay Lindsay na i-freeze ang mga binti nito gamit ang ice magic. Habang pinapabagsak ni Naya at Elsa ang halimaw sa kanilang mga atake, nagcast si Lindsay ng spell ng yelo, na humahawak sa mga halimaw sa kanilang lugar, na nagpapahintulot kay Toya na magpalabas ng sunod-sunod na kidlat na mga palaso, na nagpapabula sa halimaw. Matapos ang labanan, sinabi ng mga babae kay Toya tungkol sa isang kayamanan na walang sino man ang nakahanap sa lugar, kaya't inactivate niya ang kanyang spell para sa paghahanap at nakakita ng isang malaking bagay sa mga guho malapit. Nang dalhin ni Toya sila sa lugar ng kayamanan, nakita nilang natatakpan ito ng mabibigat na debris, kaya't pinasabog ni Lindsay ang mga debris gamit ang isang spell ng pagsabog, na nagbigay daan sa kanila upang makapasok sa piitan sa ilalim. Dahil madilim ang piitan, nagcast si Lindsay ng spell ng liwanag upang bigyan sila ng paningin, at habang sila'y nag-e-eksplora sa piitan, nakakita sila ng mga kakaibang teksto sa pader na hindi kayang basahin ni Lindsay. Nang mas mapagmasdan ito, napagtanto niyang ito ay isang sinaunang teksto ng mahika, at kinuha ni Toya. Kuhang larawan nito para maging sigurado,
ngunit natatakot ang mga babae sa kanyang flashlight, kaya ipinaliwanag niya na ito ay isang tampok sa kanyang telepono. Di nagtagal, nakakita sila ng isang Earth Spellstone na nakabaon malapit, at ipinaliwanag ni Lindsay na ito ay isang bitag na itinayo upang aktibahin ang isang spell kung may mana na dumaan dito, kaya't humiling si Els kay Toya na ipasa ang ilang mana dito dahil siya lamang ang may affinity sa lupa. Nang ginawa niya ito, biglang bumukas ang pinto, at pumasok sila sa silid ng kayamanan, kung saan nakita nila ang isang kakaibang maalikabok na bagay. Habang sinusuri ito ni Toya, napansin niyang gawa ito sa salamin, at may kakaibang pulang orb sa loob nito. Ang liwanag ng spell ni Lindsay ay nagsimulang humina, at napansin nila na ang orb sa artifact ay sumisipsip ng liwanag mula sa kanyang spell. Bigla, ang bagay ay nagbago at naging isang halimaw, na naglalabas ng malakas na sonic wave sa paligid ng silid, at ang gusali ay nagsimulang gumuho, kaya't ginamit ni Toya ang gate spell upang dalhin ang mga babae palabas ng dungeon. Gayunpaman, tumalon ang halimaw sa ibabaw at sinimulang salakayin sila, at pinasabog ni Lindsay ito gamit ang mga flame spells, ngunit sinipsip nito ang kanyang mahika. Nang makita ito, si Yae ay sumugod gamit ang isang saksak ng espada, ngunit hindi makapasok ang kanyang talamsa. Ng mga atake, sinubukan ni Elze na umatake ng pisikal, ngunit ang halimaw ay hindi ito tinamaan at nagsimula itong umikot tulad ng isang Beyblade, na nagpilit kay Elze na tumalon palayo. Gumamit si Toya ng kanyang sleep spell upang mawala ng balanse ang halimaw, at ipinaliwanag kay Lindsay na maaari lamang niyang maapektuhan ang halimaw gamit ang mahika kung gagamit siya ng hindi tuwirang mga atake. Sa isip na ito, pinigilan niya ang halimaw gamit ang isang malaking bloke ng yelo, at naghatid si Elze ng isang makapangyarihang sipa, na nagwasak sa bloke ng yelo at pumutol sa mga binti nito. Gayunpaman, muling bumalik ang mga binti ng halimaw at nasaktan si Elze habang nagpapalabas ito ng sunod-sunod na mga atake. Ng makapangyarihang mga atake, habang pinapanatili ng ibang mga babae ang nilalang na abala, pinagaling ni Toya si Elze at nagsimulang mag-isip kung paano malalampasan ang pag-recover ng halimaw, hanggang sa mapagtanto niyang ang laban ay katulad ng shogi, na nagbigay sa kanya ng ideya. Matapos ibahagi ang kanyang plano kay Elze, ginamit niya ang kanyang apport spell upang nakawin ang core ng halimaw, at pagkatapos ay itinapon ito kay Elze, na winasak ito gamit ang isang Detroit Smash, na nagdulot sa halimaw na gumuho sa alikabok. Nang gabing yun, sinabi nila sa Duke tungkol sa laban, at humiling siya sa kanila na tumulong sa pagsisiyasat sa mga guho. Kinabukasan, nag-iimbestiga si Toya sa bakuran nang dumating si Alfred at ipaalam sa kanya na ang kanyang kapatid ay na-poison. Habang nasa karwahe, ipinaliwanag ni Alfred kay Toya na ang kanyang kapatid ay na-poison ng mga maharlika na tumututol sa kalakalan sa kaharian ng Mistmead, isang bagong itinatag na kaharian na pinamumunuan ng isang halimaw. Pinaghihinalaan ni Alfred na mayroong tao na nagtatangkang makakuha ng kapangyarihan dahil kung mamatay ang hari, ang trono ay mapapasa sa kanyang panganay na anak na si Yamina, kaya't posible para sa isang tao na makakuha ng kapangyarihan sa pamamagitan ng politikal na kasal. Nang tanungin ni Toya kung ano ang maaari niyang gawin, sinabi ni Alfred na nais niyang gamitin niya ang spell ng pagbawi na kanyang ginamit kay Ellen upang alisin ang lason mula sa kanyang katawan. Di nagtagal, nakarating sila sa kastilyo, kung saan nakilala nila ang isang kalbo na kasing gupit ni Shrek na si Count Bolza, na may mapanlikhang ngiti habang sinasabi kay Alfred na nahuli nila ang salarin sa pag-atake sa hari, at iminungkahi niyang itigil ang kalakalan sa Mistmead dahil ang tinatawag niyang salarin ay isang embahador ng nasabing bansa. Gayunpaman, tumanggi si Alfred at sinabi sa kanya na ang hari ang gagawa ng desisyong yun, at inakusahan siya ni Bolza na may masamang balak laban sa mga halimaw. Kaya't lihim na ginamit ni Toya ang kanyang spell upang mahulog ang matandang hanggal mula sa mga hagdang bato. Sa silid tulugan, nakikipaglaban ang hari para sa kanyang buhay, habang lahat ng miyembro ng kanyang pamilya ay nagpapanik. Sa tabi niya, ngunit biglang dumating si Alfred kasama si Toya at binigyan siya ng pahintulot, kaya't inactivate ni Toya ang kanyang recovery spell sa hari. Nang makita ito, nagulat ang mga tao sa paligid dahil ang recovery ay isang spell na kasing bihira ng 6 na mata sa kanilang mundo, ngunit naging perpekto ito, dahil muling nakuha ng hari ang kanyang lakas. Nang tanungin ng hari kung sino si Toya, ipinakilala siya ni Alfred bilang ang Giga Chad na nagbalik kay Ellen. Habang nagpapasalamat ang hari kay Toya, namumula si Yamina habang nag-iisip na tikman ang kanyang puting sarsa.
Isang general na nagngangalang Leon ay nagsimulang tingnan si Toya bilang susunod na Harry Potter, ngunit isang berde ang buhok. Huminto ang baddie at ipinakilala ang sarili bilang si Charlotte, ang unang mage ng royal na pamilya, bago siya mangulit upang malaman pa ang tungkol sa kanyang magic. Nagpasalamat si Yamina kay Toya sa pagligtas sa kanyang ama, ngunit hindi niya nauunawaan kung bakit siya tinitingnan nito na parang isang gutom na leon sa bundok, kaya tinanong niya ito kung siya ay isang lalaken. Samantala, natutulog ang hari sa kanyang kama tungkol sa mga krimen ng kanyang mga kalaban, ngunit ipinaliwanag ni Leon na mayroon silang ebidensya dahil maraming tao ang nakakita sa kanya na bumagsak matapos uminom ng alak na ipinadala ng ambasador, kaya't iminungkahi niyang makipagkita sa ambasador. Di nagtagal, dumating si Orega sa palasyo, at nagulat ang hari na kilala siya ni Toya. Kaya't ipinaliwanag niya na tinulungan niya ang nakababatang kapatid na babae nito ilang sandali bago humiling na makita ang silid kung saan bumagsak ang hari. Pagdating doon, inactivate ni Toya ang kanyang spell sa paghahanap sa mode ng lason, at ito ay nagbigay sa kanya ng malinaw na larawan ng nangyari, kaya't hiniling niya kay Leon na ipatawag ang hari, ang kanyang grupo, at si Count Bolza. Nang dumating sila, sinabi ni Toya ang sikat na linya mula sa bawat murder mystery, sinasabing ang salarin ay nasa kanilang kalagitnaan, at masaya siya na natanggal ito sa kanyang listahan ng mga nais gawin. Ipinahayag ni Bolza na ang salarin ay si Orega, ngunit ipinaalam ng nag-aasam maging Sherlock Holmes sa lahat. Na inihanda niya ang isang bote ng alak na walang lason para sa beripikasyon, at humihingi siya kay Leon na kumpirmahin na ito ay hindi lason. Matapos niyang gawin ito, ibinuhos ni Toya ang alak sa baso ng hari at hiniling kay Bolza na subukan ito. Ngunit ang medyo mababaw na tao ay nagsimulang magpanik, kaya pinapaalalahanan siya ni Toya na nakumpirma nilang hindi ito nakakalason. Nag-atubili pa rin siyang uminom ng alak, kaya pinipilit siya ni Leon hanggang sa wakas ay ininom niya ito, at pagkatapos uminom, nagsimula siyang mag-alala, sinasabing siya ay nalason. Gayunpaman, sinabi ni Toya sa kanya na tinanggal na niya ang lason mula sa baso at ipinaliwanag. Sa lahat na ang lason ay hindi galing kay Orega, kundi mula sa baso ng hari, dahil ang lahat ng baso ng hari ay may lason. Nang marinig ito, nagsimula si Yamina na magpakaakit kay Toya, at sinubukan ni Bolza na tumakas, ngunit pinigilan siya ni Toya gamit ang isang spell ng pagdulas, na lalong nagpapaibig kay Yamina sa kanya. Kaunting sandali pagkatapos, nagpasalamat ang hari kay Toya sa pagligtas sa kanyang buhay, ngunit hindi makatiis si Yamina sa Sigma energy ni Toya, kaya sinabi niya sa kanyang mga magulang na nais niyang pakasalan siya, na nagdulot kay Toya na mabuhos ang kanyang tsaa. Nang tanungin ng hari kung bakit, ipinaliwanag niya na si Toya ay isang mabait na tao. Soses, na handa siyang ibigay ang lahat para matikman, at lahat ay sumasang-ayon na ituloy ang kasal, maliban kay Toya, na nagtatalo na masyado pang maaga dahil hindi pa nila siya gaanong kilala. Gayunpaman, ipinaliwanag ng hari na alam ni Yamina na mabuting tao siya dahil mayroon siyang kakayahang tinatawag na Mystic Eyes of Intuition, na nagbibigay daan sa kanya upang makita ang tunay na pagkatao ng isang tao. Pagkatapos ay binanggit ni Toya na hindi pa siya nasa tamang edad, kaya nagpa siya ang hari na gugugol siya ng 2 taon upang makilala siya, at pagkatapos nito, magdedesisyon siya kung itutuloy ang kasal o hindi. Nang pumayag si Toya, pinasigla ng reyna si Yamina na gamitin ang lahat ng kanyang taktika upang mapabilib si Toya. Puso, kaya't hinahawakan niya ang kanyang kamay at ngumingiti, habang sinasabi niyang inaasahan niya ito. Makalipas ang ilang sandali, si Toya ay nagpapahinga sa kama nang makatanggap siya ng tawag mula sa Diyos, na bumabati sa kanya sa kasal, ngunit nagrereklamo siya na ayaw niyang ituloy ito. Kaya't ipinaalam ng Diyos na ito ay isang poligamiyang mundo kung saan maaari siyang mag-asawa ng maraming asawa na gusto niya. Kinabukasan ng umaga, si Yamina ay nakayakap sa braso ni Toya sa hapagkainan, ngunit nagulat ang mga babae nang malaman nilang iniwan ni Toya sila upang magpakasal sa isang blonde loli, kaya't ipinakilala ni Yamina ang kanyang sarili at ibinunyag na mananatili siya kasama nila mula sa araw na iyon. Sinabi niya sa kanila na plano niyang magparehistro sa guild at sumali sa kanila sa panghuhuli ng mga halimaw, at sinubukan ni Toya na ipaalala sa kanya na siya ay prinsesa, ngunit sinabi niyang huwag siyang tawaging ganoon. Habang nag-aasaran sila, tinanong ni Els kung magiging hari si Toya pagkatapos ng kasal, ngunit namula ang mukha ni Yamina habang ipinaliliwanag niyang ang kanilang anak ang magiging tagapagmana ng trono. Di nagtagal, nag-explore sila sa gubat ng magkasama,
at tinawag ni Yam-ina ang ilang mga lobo at inutusan silang hanapin ang kanilang mga target, kaya tumiling si Toya na turuan siya ng summon ng magic pagkatapos ng misyon. Sa mga sandaling yon, may lumitaw na ilang halimaw na unggoy, kaya't pinigilan ni Toya ang isa gamit ang isang slip spell, at si Yam-ina ay nagpasabog ng isang palaso diretso sa pangalawa, na nagbigay daan kay Yaya na putulin ang ulo ng ikatlong halimaw. Pagkatapos, sinunog ni Linzai ang maraming sa kanila gamit ang isang apoy na spell, at sinubukan ang kanilang mga kasama na maghiganti, ngunit pinigilan ni Toya ang isa gamit ang kanyang slip spell, at si Elsa ay bumagsak sa kanyang kapareha sa isang malupit na suntok. Habang dumarami pa ang mga halimaw, sabay na inilabas ni Yam-ina at Linzai ang isang kidlat at apoy na spell sa perpektong pagkakaisa at winasak ang lahat ng natitirang halimaw. Makalipas ang ilang sandali, tinuruan ni Yam-ina si Toya ng summon ng magic, at matagumpay siyang nakapag-summon ng isang puting tigre, ngunit nanginginig si Yam-ina sa takot habang sinasabi sa kanya na tinawag niya ang pinakamataas na uri ng hayop, na tinatawag na Heavenly Beast. Humihingi ang hayop sa kanya na magbuhos ng kaunting mahika dito upang subukan ang kanyang mga kakayahan, ngunit nang gawin niya ito, ang kanyang napakalakas na kapangyarihan ay nagpatamba sa tigre. Nang magkamalay muli ang tigre, humihingi siya sa kanya na bigyan siya ng pangalan upang makumpleto ang gawain, kaya't pinangalanan niya itong Kohako, at nagbago ito sa isang cute na anyo ng pusa. Kinabukasan, nakasakay si Toya sa isang karawahe kasama ang mga babae, ngunit lahat sila ay tila malungkot, kaya't pinaalalahanan niya sila na ito ang kanilang unang misyon mula nang sumali si Kohako sa kanila. Gayunpaman, nagrereklamo ang mga babae na pinadala sila upang manghuli ng ilang slimes at imbestigahan ang kastilyo ng isang mananaliksik ng slime, ngunit hindi nauunawaan ni Kohako kung bakit nila kinaiinisan ang mga slime, kaya ipinaliwanag ni Yam-ina na ang mga slime, lalo na ang mga berde, ay karaniwang natutunaw ang kanilang mga damit. Iminungkahi ng mga babae na iwanan na lang ang mga slime dahil hindi naman sila umaatake sa mga kalapit na nayon, ngunit sinubukan ni Toya na gayahin si Donald Trump habang sinasabi sa kanila na tungkulin nila bilang mga adventurer na tiyakin na hindi natatakot ang mga taga-nayon. Di nagtagal ay nakarating sila sa kastilyo, at sinubukan ni Toya na bigyan sila ng mga tagubilin, ngunit ang kanyang aura naging negatibo nang bumagsak ang isang metal na palayok sa kanyang ulo at nag-reset ang kanyang isipan. Nakakagulat, ang palayok ay naging slime, at dahil hindi pa nila nakita ang ganitong uri ng slime dati, inisip nilang ito ay bagong likha, at iminungkahi ni Linzai na tingnan ang mga dokumento ng mananaliksik. Habang naghahanap sa aklatan, natagpuan ni Yam-ina ang isang libro ngunit nakita niyang pabalat lamang ito dahil ang nilalaman nito ay nakina ng mga slime. Gayunpaman, ipinakita ni Linzai sa kanila ang isang libro na hindi pa nakin, at naglalaman ito ng mga katangian ng maraming iba't ibang slime, kaya iminungkahi ni Toya na dalhin ito kasama nila dahil maaaring maging kapaki-pakinabang. Sila ay mabilis na pumasok sa isang silid na puno ng berdeng slime, at sinubukan ni Linzai na wasakin sila gamit ang isang walang laman na kulay ube, ngunit pinigilan siya ni Toya sa pamamagitan ng pagpapaalala na maaari niyang sirain ang buong gusali. Sinabi niya kay Kohako na siya ang bahala, kaya nag-transform siya sa kanyang anyong tigre. Sa isang sigaw, ipinadala niya ang lahat ng slime papunta sa isang pader, ngunit bumalik ang mga slime upang salakayin sila, kaya tumakbo sila pataas. Gayunpaman, napansin nila na hindi umaakyat ang mga slime sa hagdang bato upang habulin sila, at sinubukan ni Elzai na umusad, ngunit siya ay nadulas at nahulog sa isang likido na parang langis. Mula sa mga slime sa itaas, hindi naiintindihan ni Toya ang nangyayari, kaya't ipinaliwanag ni Linzai mula sa aklat na ang mga slime sa itaas ay tinatawag na lotion slimes, at ang kanilang mga katawan ay naglalabas ng isang pampadulas na likido kapag nakakaramdam ng panganib, ngunit dahil hindi sila nakakapinsala sa mga tao, tinawag silang nabigong nilikha sa aklat. Bigla silang lahat ay nadulas sa slime lotion at nahulog pabalik sa ibaba, kung saan nagsimula ang mga berdeng slime na salakayin ang mga damit ng mga babae hanggang sa i-teleport ni Toya sila sa ibang palapag gamit ang isang gate spell. Habang sinusubukan niyang tingnan sila, nakita niyang bahagyang nakalantad ang kanilang mga katawan, at ang mga kwento ng mga babae. Habang naglalakad sila, nagsimula ng mag-twitch ang utak niya, kaya't pinukpok siya ni Elzai upang maibalik siya sa katinoan. Sa kanilang paglabas, ipinaliwanag ni Toya na nagkaroon ng ilang malalaking pagkakamali ang mga siyentipiko habang sinusubukan nilang lumikha ng slime na kasing lakas ni Rimuro,
at iminungkahi ni Elzay na sunugin ang gusali, isang mungkahi na sinang-ayunan ng ibang mga babae. Bigla silang nakasalubong ng ilang estatwa na may malalaking melon, at napansin ni Toya na gumagalaw ang kanilang mga plot, kaya't hinayaan niyang manaig ang kanyang mga naiisip at nilero ito. Gayunpaman, bigla silang nahulog at naging slime, kaya't ipinaliwanag ni Lindsay na sila ay mga plot slime, na kumakapit sa mga kwento ng mga babae. Mas maliliit, sa mga sandaling yon, 2 slimes ng kwento ang tumalon upang atakihin si Lindsay. Kaya't pinaslang niya ang mga ito gamit ang isang spell ng hangin at ipinaliwanag kay Toya na ang kanyang mga marshmallow ay patuloy pang lumalaki. Pagkatapos, pumasok sila sa silid ng mananaliksik, kung saan nakahiga ang kanyang bangkay sa lupa, at natagpuan ni Toya ang isang tala na nagsasaad na nagtagumpay siya sa paggawa ng kanyang pinakadakilang nilikha. Bigla, may mga slimes na dumating at nagbago sa mga babae na walang damit, kaya't tinakpan ng mga babae ang mga mata ni Toya at inatake siya. Di nagtagal, sinunog ng mga babae ang gusali hanggang sa maging abo, at napagtanto ni Toya na lahat ng ang nais ng mga siyentipiko ay tamasahin ang pagtanggap kay Hoktua mula sa kanyang harem ng slime girls, ngunit itinuturing niya itong walang kabuluhan. Tinanong ni Kohako kung maaari silang mag-explore sa bayan ng tao, kaya't hinawakan niya siya habang naglalakad sa kalye, at natagpuan nila ang isang nawawalang batang babae na umiiyak para sa kanyang ina. Gayunpaman, ibinagsak ni Toya si Kohaku sa harap niya, kaya't siya ay huminahon. Gumamit si Toya ng pinahusay na bersyon ng kakayahang maghanap upang matukoy ang lokasyon ng kanyang ina. Matapos niyang maipadala ang bata sa kanyang ina, ipinaliwanag ni Toya kay Yae na ginamit niya ang isang enchanted spell upang pagsamahin ang kanyang spell sa paghahanap at ang kakayahan ng kanyang smartphone, na nagpapahintulot sa kanya na maghanap ng kahit ano sa mundo, at humihingi si Yae sa kanya na gamitin ito sa paghahanap sa kanyang kapatid. Sa diner, tinanong siya ni Toya kung bakit gusto niyang hanapin ang kanyang kapatid, kaya ipinaliwanag niya na hindi niya ito nakita sa mahabang panahon. Matapos niyang ilarawan ito, ginamit ni Toya ang kanyang telepono upang hanapin siya at sinabi sa kanya na gumagalaw ito, kaya't nagsimula siyang magsalita tungkol sa kung gaano niya hinahangaan ang kanyang kapatid. Binanggit din niya na ang kanyang kapatid ay kumikilos ng katulad ni Toya, ngunit siya ay nainip at nagsimulang magdaldal ng walang kabuluhan habang sinisikipan si Kohako. Nang sumunod na gabi, inactivate ni Toya ang kanyang matagal na kakayahan gamit ang kanyang telepono, ngunit bigla itong nagpapakita ng live na video ni Lindsay na nagbabago, na nagdulot sa kanya ng labis na pagkalito kaya't pinatay niya ito. Gayunpaman, pumasok si Lindsay sa kanyang kwarto, at siya ay nagsimulang mag-stutter na parang isang hanggal habang nagtatanong kung ano ang gusto niya. Kaya't sinabi niya sa kanya na pumunta siya sa tindahan ng anti-gang bagay upang matuto ng higit pang mga spell dahil marami sa kanyang mga spell ang hindi nakakasakit sa mga slime. Ipinakita niya sa kanya ang isang scroll na nakuha niya sa tindahan, na may sinaunang teksto dito, kaya't binago ni Toya ang ilang bagay upang maging isang pares ng salamin at inenchanted ito ng kakayahang magbasa. Nang isuot ni Lindsay ito, nagulat siya na maaari na niyang basahin ang mga sinaunang teksto, at nakakita siya ng isang spell sa scroll na tinatawag na Bubble Bomb, kaya ginugol niya ang natitirang bahagi ng araw sa pagsasanay ng spell hanggang sa mawalan siya ng malay dahil sa kakulangan ng mana. Kinabukasan, nagpatuloy si Lindsay sa pagsasanay ng spell, ngunit nang magsimula siyang maubusan ng mana, ginamit ni Toya ang spell na tinatawag na transfer upang punan ang kanyang mana, kaya't pinasalamatan niya ito bago subukan muli. Gayunpaman, hindi nagtagumpay ang spell, at ipinaliwanag niya kay Toya na ang mahika ay epektibo lamang kapag kayang i-visualize ang isang spell, ngunit hindi niya magawa ang bubble bomb dahil hindi niya ito maisip. Nang marinig ito, pinayuhan siya ni Toya na isipin ang isang soap bubble, kaya ginawa niya ito habang ina-activate ang spell, at sa pagkakataong ito, matagumpay niyang inilunsad ang isang bubble bomb sa isang puno. Kinabukasan, si Elzay ay nalulungkot dahil nasira ang kanyang gauntlet matapos ang laban sa isang halimaw kasama ang grupo, at pinayuhan siya ni Toya na maghanap ng kapalit, kaya't humiling siya sa kanya na dalhin siya sa kabisera upang bumili nito. Matapos bilhin ang gauntlet, nagsimula si Elzay na humanga sa isang Disney princess outfit sa isang mall, kaya't hinayla siya ni Toya upang subukan ang damit. Nang subukan niya ito, pinuri niya ang kanyang hitsura at sinabi na bibilhin niya ito para sa kanya bilang regalo. Pagbalik nila sa inn, pinuri din siya ng ibang mga babae, at ipinaalam ni Yumi na
Toya na inanyayahan siya ng hari sa kastilyo upang gawing kabalyero bilang gantimpala sa kanyang mga makabayang pagsisikap. Ilang araw ang lumipas, nagulat ang buong grupo sa tanawin ng isang bagong nagniningning na mansyon, at ipinaliwanag ni Toya na ibinigay sa kanya ng hari ang mansyon matapos niyang tanggihan ng alok para sa pagiging kabalyero. Nang pumasok sila, namangha ang mga babae na mas maganda ito kaysa sa Playboy Mansion, ngunit nagreklamo si Toya na masyado itong malaki para pamahalaan ng 5 tao, na labis na ikinagulat ng mga babae. Tinanong niya si Toya kung okay lang ba na makitira sila sa kanya, at sinabi niyang okay lang, pero ang mga kapatid na may puting buhok ay nagsasabing hindi tama para sa kanila na manatili roon dahil nararamdaman nilang ibinigay ng hari ang manor upang magkaroon siya ng sapat na espasyo upang makapagpahinga si Yumina sa iba't ibang posisyon. Gayunpaman, sinasabi ni Toya na ayos lang ito dahil itinuturing niya silang lahat bilang kanyang pamilya, ngunit bigla silang namula sa kahihiyan at tumakbo palayo upang magpalamig. Masaya si Yumina na nakikita ni Toya ang lahat ng 4 bilang kanyang pamilya dahil wala siyang balak na itago ang malaking talong para sa kanyang sarili, at masigla siyang tumakbo upang makipag-usap sa iba. Makalipas ang ilang sandali, nagpapahinga si Toya sa bakuran, at tinanong ng mga babae kung talagang ayos lang para sila sa mansyon kasama siya. Tumango siya bilang pagsang-ayon, kaya't masayang sinabi ni Yumina na maaari na silang magpatuloy sa plano na kanilang napag-usapan. Sa loob ng mansyon, isang butler na nagngangalang Liam ang nagpakilala sa kanila sa 2 katulong na magtatrabaho sa mansyon na sina Lapis at Cecil, pati na rin ang 4 pang iba na magsisilbing mga gwardya. Ipinahayag ni Yumina na si Liam ay nag-aalaga sa kanyang ama sa loob ng maraming taon, at nagulat si Toya na ang ganitong kaalagang tao ay nasa kanyang tahanan, kaya't ipinaliwanag ni Liam na ipinasa niya ang kanyang mga tungkulin sa serbisyo ng hari sa kanyang anak dahil nais niyang gugulin ang kanyang buhay sa paglilingkod. Ang lalaking nagligtas sa kanyang nakababatang kapatid, si Lime. Sumasang-ayon si Toya na kunin siya, kaya inutusan niya ang lahat ng manggagawa na agad magtrabaho at ipinahayag kay Toya na dumating na si Sue upang makita siya. Nagdaos sila ng isang tea party, kung saan masayang pinag-usapan ang pakikipag-engage ni Toya kay Yumina, at tinanong ni Alfred si Toya kung handa ba siyang magpakasal kay Sorin. Ngunit sinabi ni Toya sa kanya na huwag masyadong magpakaseryoso, kaya tumigil siya. Pagkatapos ay ipinaalam ni Alfred sa kanya na nagpasya ang kanilang kaharian na makipagkaisa sa kaharian ng Miss Mead, at kailangan nilang maghanda ng lugar para magkita ang 2 hari, ngunit ang paglalakbay patungo sa isang bansa maaaring maging mapanganib, kaya kailangan nila si Toya upang tulungan sila gamit ang kanyang kakayahan sa paglakad. Gayunpaman, sinabi ni Toya na maaari lamang siyang maglakbay sa mga lugar na napuntahan na niya, kaya't iminungkahi ni Alfred na maglakbay siya patungong Miss Mead. Kinabukasan, may ilang sundalo mula sa Miss Mead ang dumating, at ipinakilala ng kanilang commander ang kanyang sarili bilang si Garin. Dumating din ang squad ng Belfast Knight, at ipinakilala ng kanilang leader ang kanyang sarili bilang si Lion. Kaya't ipinaliwanag ni Orega na ang mga sundalo mula sa parehong bansa ay magbabantay sa grupo hanggang makarating sila sa kabisera ng Miss Mead. Habang tinitingnan ang mapa, ipinaliwanag ni Garin ang ruta na kanilang tatahakin upang makapunta sa Miss Mead. At nangangako si Lion na poprotektahan sila ng kanyang buhay. Sa kampo sa gabing yon, ikinwento ni Toya sa lahat kung gaano kapangit ang finale ng Game of Thrones, ngunit bigla, isa sa mga gwardya ng Beastman ang nagulat na may ilang tao na papalapit at nahulaan ni Garin na sila ay mga bandido sa kalsada. Gamit ang mapa ng kanyang telepono, nalaman ni Toya na may kabuuang 28 bandido ang papalapit sa kanila, at ginamit niya ang Isekai Bluetooth upang paralisahin sila mula sa malayo. Matapos mahuli ang lahat ng bandido, tinanong ni Toya ang mga kabalyero kung ano ang dapat gawin, kaya't iminungkahi ni Lion na magpadala ng nakasakay na runner upang kunin ang mga gwardya. Gayunpaman, nang lapitan ni Orega si Lion, siya ay naguguluhan at tumalon palayo na parang isang kuneho na walang isip. Pagkatapos niyang umalis, nagsimula si Toya na mang-asar sa binatang umiibig, at itinuro ng mga babae na alam ni Orega ang kanyang nararamdaman dahil tumatalon ang kanyang pantalon tuwing nakikita niya siya. Kinabukasan, nahuli ni Toya si Lion na abala sa pagpili ng regalo para kay Orega, ngunit nagsinungaling siya na ito ay para sa kanyang ina, kaya tinulungan ni Toya ang kawawang tao sa pamamagitan ng pag-uudyok kay Alma na ibulalas kung anong uri ng alahas ang gusto ng kanyang kapatid.
Ilang oras pagkatapos, dumating sila sa dalampasigan ng isang bagong bayan, at nagpigibak si Toya kay Lindsay. Dahil siya ay may karamdaman sa dagat, kaya't nagmungkahi si Orega na magpahinga. Ngunit bumaba si Lindsay at tiniyak na siya ay maayos. Habang nagbibiro sila, ipinaalam ni Kohaku kay Toya na may isang tao na nagtakip ng kanilang presensya habang sila ay pinagmamasdan, kaya't nagpa siya si Toya na magmatsyag. Pagkatapos, nilagyan ni Yamina ng glaze ang bulaklak sa buhok ni Orega at nagsimula siyang magbigay ng mga tip kung paano niya maibabalik ang utang na loob sa lalaking nagbigay sa kanya ng regalo, ngunit sinabi ni Toya na oras na upang umusad. Habang nasa karawahe, naghahanap si Toya ng lugar para magtayo ng kampo, at ipinaalam ni Orega na may mga mahiwagang nilalang sa gubat, ngunit ipinaliwanag niya na walang mahiwagang nilalang ang lalapit sa kanya habang naroon si Kohaku. Nang gabing yun, ipinaalam ng mga babae kay Toya na biglang nagsimula ang mga hayop sa gubat at nakita nilang may isang dragon na lumitaw sa kalangitan. Ipinaliwanag ni Orega na ang mga dragon ay nakatira sa mga sagradong lupa sa gitna ng kanilang bansa, at hindi sila umaalis sa lugar na yun maliban kung may intruder. Nang tingnan ni Toya ang kanyang mapa, nakita niyang papunta ang dragon sa isang lugar na tinatawag na El Village, kaya't humiling siya kay Yamina na manatili at alagaan ang iba habang siya at ang ibang mandirigma. Pumunta sa nayon. Doon, pinasabog ni Toya ang dragon gamit ang isang lightning javelin spell, ngunit ito ay umiwas at nagsimulang magbuhos ng mga apoy na pagsabog sa kanya, kaya't siya at si Lindsay ay sumakay sa likod ni Kohaku. Dinala nila ito palabas ng nayon, at pinuno ni Toya ng mga atake ng kidlat ang dragon, na nagdulot dito upang bumagsak sa lupa, na nagbigay daan kay Lindsay na putulin ang mga pakpak nito gamit ang isang water spell. Gayunpaman, nagsimula ang dragon na maglabas ng mga apoy na pagsabog sa kanila, ngunit dumating ang dalawang iba pang mga babae at nagbigay ng malalakas na tama sa katawan nito. Sinubukan ni Toya na ipatupad ang panghuling hiwa, ngunit nabasag ang kanyang espada nang tumama ito sa halimaw. Kaya't inalis niya ito gamit ang isang sleep spell at binigyan ang mga babae ng bagong utos para sa bote. Sa pagsunod sa kanyang mga utos, gumawa si Lindsay ng isang malaking pader ng yelo, at ginawang malaking lente ito ni Toya, na ginamit niya upang magpasabog ng isang nakatuon na putok na naging donut ang dragon. Bigla, may lumitaw na pulang dragon at humingi ng tawad para sa maling asal ng kanyang kasama bago siya nagpakilala bilang si Saru. Dahil kilala siya ni Kohaku, ipinakilala niya si Toya bilang kanyang guro, kaya't humingi siya ng tawad sa kanya at pumayag na sabihan ng ibang mga dragon na huwag nang magsimula ng laban muli bago umalis. Kinabukasan, nagising si Toya at nagulat siyang makita na pinapahinga siya ni Yamina sa kanyang kondangan, ngunit nagsimula ng magalit ang ibang mga babae, kaya't pinaalalahanan sila ni Yamina na siya ang nanalo ng karapatan na angkinin siya sa gabi sa isang patas na laro ng bato-gunting papel. Habang pinapanood ang lahat na nagtatrabaho, sinabi ni Lindsay kay Garin na nagulat siya na tinalo ni Toya ang isang dragon ng mag-isa at nagcast ng recovery magic sa lahat sa apektadong nayon, ngunit sinabi ni Garin na mas nagulat siya na ang koponan ni Toya ay nagdodonate ng mahalagang bahagi ng dragon para sa muling pagtatayo ng nayon imbes na tumaya sa karera ng manok. Ang pinuno ng nayon, si Solem, ay nagpapasalamat kay Toya para sa kanyang makabayang pagsisikap at ibinibigay sa kanya ang isa sa mga pangil mula sa bangkay ng dragon upang gamitin sa paggawa ng kapalit para sa kanyang nasirang sandata, ngunit napansin ni Toya na ito ay nakakagulat na magaan. Pagkatapos, ibinibigay ni Solem sa kanya ang isang talim na kanilang natagpuan sa mata ng dragon, at ito ay nagpapaalala kay Toya ng isang sandali sa laban kung saan may isang talim na lumipad mula sa wala at tumaga sa mata ng dragon. Sa kalaunan, habang nasa karawahe, tinanong ni Toya si Kohaku kung may iba pang tao na naroroon habang sila ay nakikipaglaban sa dragon, at inamin niya na nakaramdam siya ng 2 tao sa loob ng mga punong kahoy. Ngunit hindi niya ito sinabi sa kanya dahil akala niya mga taga-baryo sila. Di nagtagal, nakarating sila sa royal capital ng Nismeti, ang Burj, at nagtungo sila sa silid ng trono, kung saan pinuri ng hari ang mga tagapagbantay para sa matagumpay na pagprotekta sa grupo papunta sa kanilang lungsod. Tinanong niya tungkol sa dragon na napatay, kaya ipinaliwanag ni Yamina na ito ay mula sa pangkat ni Toya habang ipinapakilala ang kanyang sarili bilang prinsesa ng Belfast. Nagulat ang hari, at nang tanungin siya kung bakit siya naroroon, sinabi niya na napakahalaga ng alyansa ng kanilang kaharian sa Nismeti bago ibigay ang isang liham na isinulat ng kanyang ama. Gayunpaman, labis na nabighani ang hari, si Arnold,
Sa katotohanang napatay ni Toya ang isang dragon. Na hinahamon niya ito sa isang duelo. Sa arena, ipinaliwanag ng tagapayo ni Arnold, si John, kay Toya na si Arnold ay isang adik sa labanan na palaging humahamon sa mga tao na sa tingin niya ay malakas at pinapagana siyang talunin ang kanilang hari. Habang ang parehong mga mandirigma ay kumukuha ng kanilang pwesto, inihayag ng opisyal na magpapatuloy ang laban hanggang may makakuha ng nakamamatay na sugat o aminin ng kalaban ang pagkatalo, at kahit pinapayagan ng paggamit ng mahika, ipinagbabawal ang paggamit ng nakasisilaw na mahika na tuwirang tumutok sa kanilang mga kalaban. Nagsimula ng magyabang si Harry Arnold tungkol sa kanyang balak na walang hirap na talunin si Toya, ngunit kapag nagsimula na ang laban, inactivate ni Toya ang kanyang sleep spell, at bumagsak ang hari na parang isang hanggal. Dahil nanalo si Toya sa duelo, nagsimula siyang maglakad palayo. Ngunit tinawag siya ni Arnold pabalik at hiniling na magkaroon ng rematch nang hindi ginagamit ang sleep spell. Sa kanilang pangalawang laban, nagbanggaan sina Arnold at Toya gamit ang kanilang mga kahoy na espada, at sinubukan ni Toya na magpalabas ng sand spell, ngunit itinulak siya ng hari pabalik, kaya't nag-activate siya ng maraming magic circles. Gayunpaman, ang pag-atake ay isang panlilinlang lamang, at nang subukan niyang isagawa ang kanyang tunay na pag-atake, mabilis na umiwas si Arnold at inatake siya mula sa likuran, ngunit nakaiwas din si Toya. Nakamangha ang hari na nakaiwas si Toya sa kanyang atake, at nagulat ang mga babae nang malaman nilang may null magic spell si Arnold. Ipinaliwanag niya kay Toya na ang kanyang null magic, Axel, ay nagbibigay sa kanya ng mas mataas na liksi, ngunit hindi niya ito maaring panatilihing aktibo palagi dahil kumukonsumo ito ng maraming mana, at umamin si Toya na ito ay isang kahangahangang spell. Gayunpaman, binigyan ni Toya siya ng malaking gulat sa pamamagitan ng pag-activate mismo ng spell, at naglaban silang dalawa sa isang mabilis na laban ng espada na kasing taas ng antas ng laban nina Ichigo at Aizen. Ngunit pinabilis ni Toya ang laban sa pamamagitan ng paglalagay ng boost spell sa kanyang Axel Magic. Nagbanggaan sila ng ilang segundo pa bago checkmate ni Toya ang hari, at lahat ay pumapalakpak para sa makapangyarihang Giga Chad, kasama na ang Peking Hari mismo. Nang sumunod na gabi, lahat ay nag-e-enjoy sa isang royal party, at nakatagpo si Lion kay Toya upang tanungin kung nasaan si Origa, ngunit sinabi ni Toya na wala siyang ideya. Gayunpaman, napansin nila na lahat ay nakatingin sa isang bagay malapit sa kanila, at nang mas tiningnan nila ito, nakita nila si Origa na nakasuot ng isang damit na mas maganda kaysa sa Met Gala outfit ni Sabrina Carpenter. Sa puntong yun, dumating si Arnold at sinabi kay Toya na mukhang maganda siya sa Miss Mid outfit na suot niya. Nagsusuot, at ipinapakita ng mga babae ang kanilang magagandang kasuutan, kaya't kumuha siya ng litrato sa kanila gamit ang kanyang telepono. Ang liwanag mula sa flashlight ay nagbigay takot sa mga gwardya na humugat ng kanilang mga espada, ngunit sinalina ni Arnold na huminto sila at tinanong kung ano ang telepono, kaya't ipinaliwanag ni Toya na ito ay isang aparato na maaari niyang gamitin upang kunan at itago ang mga bagay. Tinanong ni Arnold kung maaari rin siyang kumuha ng mga litrato, at kinumpirma ni Toya na maaari niyang gawin yon, basta't mayroon siyang piraso ng papel na may dadalhin dito. Ipinakita ni Toya gamit ang isang piraso ng papel, at labis na humanga si Arnold sa litrato kaya't hiniling niya kay Toya na iguhit din siya. Matapos tuparin ang kahilingan ng hari, si Toya ay nakahiga sa pasilyo na pagod, ngunit biglang dumating ang isang naglalakad na teddy bear at dinala siya sa isang silid kung saan nakilala niya ang isang eleganteng babae na tumingin sa kanya dahil sa pagkatalo niya sa isang dragon. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang nakatatandang tao ng mga diwata na nagngangalang Lin, at ang kanyang teddy bear ay si Pola, bago ibinunyag na siya ay mahigit 600 taong gulang. Tinanong ni Toya kung ang teddy bear ay isang tinawag na halimaw, ngunit ipinaliwanag niya na ito ay isang karaniwang teddy bear, na kumikilos lamang dahil sa kanyang null magic na tinatawag na program. Nang tanungin ni Toya kung ano ang ginagawa nito, ibinunyag niya na maaari nitong gawing gumana ang isang bagay na walang buhay. At sumunod sa ilang utos na ipinasok dito. Upang ipakita ito, ginamit niya ang kanyang mahika upang ilipat ang isang upuan patungo sa kanya matapos umupo. Ngunit nang tanungin niya kung maaari niyang gamitin ito upang ipalipad si Pola, sinabi niyang hindi ito posible dahil ang programa ay nagpapahintulot lamang ng mga simpleng utos. Muli namang nagpakitang gilas si Toya sa pamamagitan ng paggamit ng spell ng programa upang ilipat ang upuan,
at sinabi niyang kaya niyang gamitin ang lahat ng elemento ng mahika, kaya't nangako siyang papayagan siyang tuklasin ang kanyang mabuhok na cookie kung siya ay magiging kanyang alagad, ngunit agad siyang tumanggi. Kinabukasan, inilipat ni Toya ang mga babae sa una gamit ang kanyang gate spells, at si Lindsay. Ginagamit ang kanyang water slicer spell upang hiwain ang ngipin ng dragon sa maliliit na piraso, kaya ginagamit ito upang lumikha ng baril na may mga bala. Labis na namangha ang mga babae dito kaya't humingi sila sa kanya ng mga baril din, kaya gumawa siya para sa kanila at pinahusay ang sarili niyang baril upang maaari itong magbago sa isang espada kapag gusto niya. Sa daan pabalik, ipinaalam ni Kohaku kay Toya na may ilang tao na nanunood sa kanila mula sa tuktok ng isang malapit na tore, kaya't nag-zoom in siya gamit ang Excel at tinanong kung sino sila, ngunit gumamit sila ng flashbang upang makatakas. Gayunpaman, natagpuan ni Toya sila gamit ang kanyang phone tracker at mabilis siyang nakasunod sa kanila bago pinapabagsak sila gamit ang mga rubber bullets. Matapos silang atali, sinubukan ni Toya na hanapin ang isa sa kanila para sa mga armas, ngunit tumama ang kanyang mga kamay sa ilang makatas na kahel, at napagtanto niyang sina Lapis at Cecil sila. Matapos alisin ang kanilang mga maskara, ipinaliwanag ni Lapis na ipinadala sila bilang mga especially iyan ng hari upang protektahan si Yamina, at si Cecil ang naghagis ng kutsilyo sa kanilang laban sa dragon. Nakiusap sila na itago ang kanilang pagkakakilanlan kay Yamina dahil magagalit ito kung malaman niya, at pumayag siyang gawin ito. Ilang araw pagkatapos, ginamit ni Toya ang kanyang gate spell upang mag-set up ng pulong sa pagitan ng mga hari ng Belfast. At si Miss Met at si Lee ay nagpaplano na bumisita sa Belfast. Kinabukasan, bumalik sina Toya at ang mga babae sa bahay gamit ang gate spell, at lihim na pinasalamatan ni Lapis siya sa pagpapahintulot na makabalik sila ni Cecil muna gamit ang gate spell, kaya ipinaliwanag niya na ginawa niya ito upang itago ang lihim mula kay Yamina. Pagkatapos ay humiga siya sa kanyang kama at tiningnan ang mga larawan na kuha niya ng mga babae noong. Nang magising si Toya, nagtungo siya sa banyo upang maglinis, ngunit nakita niyang nakasuot lamang ng mga takip ng kwento ang mga babae, kaya sila'y nagulat at pinagsabihan siya dahil sa kakulangan ng pag-iingat. Gayunpaman, hindi marinig ng Gunnar ang sinasabi nila dahil bahagyang nakabukas ang kanilang mga kasuutan, na nagbibigay sa kanya ng malinaw na tanawin ng kanilang makinis na balat, ngunit nagbabanta siya na putulin ang kanyang mga ari, kaya't humihingi siya ng tawad sa pagiging bastos. Ilang oras ang lumipas, ginamit ni Toya ang kanyang spell sa pagmomodelo upang gumawa ng ilang gulong sa bakuran, ngunit biglang dumating si Alfred at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Kaya't ipinaliwanag niya na gumagawa siya ng bisikleta upang payagan ang mga tao na makagalaw ng mas mabilis at mag-costume bilang Moomin Rider. Nang tanungin ni Alfred kung gaano katagal ito aabutin, sinabi ni Toya na aabutin siya ng 30 minuto dahil ito ang kanyang unang subok. Matapos siyang makagawa ng isa, sinubukan ni Alfred na sumakay dito, ngunit siya ay nahulog na parang isang tunay na kalokohan. Sinubukan ni Liam na tulungan siyang bumangon, ngunit sinabi ni Alfred na manatili siya sa likod bago muling subukang sumakay, at habang pinapanood siya, nagkaroon ng interes ang mga babae sa mga bisikleta. Gayunpaman, si Els ay bumagsak sa kanyang unang pagtatangkang sumakay, at habang tinuturuan ni Toya si Lindsay, si Yamina ay maayos na nakasakay sa bisikleta sa paligid ng larangan, kaya't binigyan niya ito ng pat on the head. Nagdulot ito ng selos kay Lindsay, kaya't sumakay din siya sa kanyang bisikleta at umarangkada rin si Els kasabay niya, kaya't pinuri ni Toya ang kanilang dalawa. Habang sila ay umaalis, nagulat si Toya na bigla silang naging mga master, kaya ipinaliwanag ni Yamina na ito ay dahil nagkakaroon sila ng kompetisyon para sa unang bound sa kanyang joystick. Nang marinig ito, hinabol ni Ye ang mga ito upang sumali sa karera, ngunit biglang umarangkada si Alfred sa harap ng lahat, at ang shockwave ay nagdulot ng banggaan ng mga kapatid. Pagkatapos ay tinanong ni Albert si Toya na gumawa ng mas maliit na bisikleta para kay Sue, at nangako siyang babayaran siya ng magandang halaga para dito, kaya't umalis si Toya upang bumili ng kagamitan. Sa daan, nakita niya ang ilang mga tulisan na pinapalo ang isang bata dahil sa pagnanakaw mula sa bulsa, at nang malapit na silang saktan siya, nakialam si Toya sa paraan ng Amerikano, sa pamamagitan ng pagbaril sa mga pangit na tao. Naka-down na may baril. Habang naglalakad si Toya, nagpapasalamat ang bata sa kanya sa pagligtas sa kanyang buhay, ngunit bigla na lang umuungal ang kanyang tiyan, at inamin niyang hindi siya kumain sa loob ng 3 araw.
Kaya't nag-alok si Toya na bilhan siya ng makakain. Gayunpaman, habang tumatakbo siya patungo kay Toya, nahulog ang kanyang sombrero, na nagpakita ng kanyang mahabang buhok, na nagpapalam kay Toya na ito pala ay isang babae, at ipinakilala niya ang sarili bilang si Ren. Kaunting sandali pagkatapos noon, abala si Ren sa pagkain ng ilang merienda, at tinanong ni Toya kung saan siya nakatira, kaya't ipinaliwanag niya na natutulog siya sa mga parke at madidilim na eskinita dahil wala siyang tahanan. Nang tanungin niya tungkol sa mga magulang niya, ipinaliwanag niya na hindi na bumalik ang kanyang ama matapos itong umalis 1 taon na ang nakalipas upang labanan si Sukona, at namatay ang kanyang ina kaagad pagkatapos niyang ipanganak. Nang marinig ito, pinatpat siya ni Toya sa ulo habang inaalok siya ng pagkakataong magtrabaho sa kanyang lugar, at nangangako siyang hindi na siya kailangang mag-alala tungkol sa pagkain o pera, ngunit nagtakda siya ng kondisyon na huwag na siyang magnakaw muli, kaya pumayag siyang lumipat sa kanya. Ilang oras ang lumipas, nagsuot si Ren ng kasuotan ng katulong sa bahay na nagpasabik sa lahat ng mga babae sa kanya, at ipinaliwanag ni Liam na kailangan niyang tawaging master si Toya dahil isa na siya sa mga ito. Ang sitwasyon bago dalhin ni Cecile si Toya upang sanayin siya. Gayunpaman, tinanong ni Ye si Toya tungkol sa mga materyales para sa bisikleta, at doon niya naisip na nakalimutan niya ito. Mamaya sa araw na yon, nagre-relax si Toya sa bayan kasama sina Yam-ina at Su, at napansin ng mga babae si Alma malapit, kaya tinawag ni Toya siya. Nang makipagkita siya sa kanila, ipinakilala siya ni Yam-ina kay Su, at ipinakita ni Toya na si Lion ay nasa isang date kasama si Orega, kaya't nagmadali ang mga abala na sundan sila. Habang nagmamasid sa kanila, napansin nila na nahihirapan si Lion, ngunit hindi lubos na nauunawaan ni Su. Ipinapaliwanag ni Toya na gusto ni Lion na hawakan ang kamay niya, ngunit wala siyang lakas ng loob na gawin ito. Nagalit si Yam-ina at tinanong kung bakit hindi lang basta kinukuha ng mga lalaki ang kamay ng mga babae, kaya ipinaliwanag ni Toya na nakakahiya ito. Pumasok ang mga magkasintahan sa isang restaurant, at napagtanto ng mga babae na mahuhuli sila kung susundan sila sa loob, kaya humingi sila kay Toya na gumawa ng paraan. Nagrereklamo siya na ayaw niyang ipagpatuloy ang pagtingin, ngunit sinabi ni Alma sa kanya na ito ang unang pagkakataon para sa kanyang kapatid na makatagpo ng ganitong pagkakataon sa loob ng maraming taon, kaya inactivate niya ang kanyang long sense spell, na nagpapakita ng live video ng date ni na Lion at Orega sa kanyang telepono. Habang pinapanood sila, masaya si Alma na mukhang masaya ang kanyang kapatid, at nagsimula ang mga prinsesa na mag-usap tungkol sa kanilang mga plano na mag-date. Gayunpaman, lumabas ang mga nagmamahalan mula sa restaurant, at sinubukan ni Alma na habulin sila, ngunit nataman siya ng isang lalaking nakasuot ng balabal. Nang tingnan siya ng mga ito, nakita nilang si Arnold yun, at sumama siya sa kanila upang makinig sa date, kaya tinanong ni Toya kung ano ang ginagawa niya roon. Ipinaliwanag ni Arnold na madalas siyang bumibisita sa bayan upang mag-isip, at pinuna niya si Lion dahil hindi siya sapat na matatag upang yakapin si Orega habang nagda-date sila. Bigla, may ilang mga tulisan na nangbuli sa isang mangangalakal, kaya tumayo si Lion at pinagsabihan ang mga walang hiya dahil sa ang pang-aapi, at sinimulan ng mga babae na ipagmalaki siya bilang bagong Jon Snow. Gayunpaman, naglabas ng mga kutsilyo ang mga tulisan upang saktan siya, at napagtanto ni Toya na mahuhuli siya kung lalabas siya para iligtas siya, kaya't naglagay siya ng maskara at pinatulog ang mga masamang tao kasama ang Beast King. Sa kasamaang palad, nakita ni Lion ang kanyang hindi magandang disguise, kaya't pinagsabihan niya si Lion na hindi seryoso sa pagpapahayag ng kanyang nararamdaman kay Orega, at matapang niyang sinabi na gusto niyang makipag-date kay Orega. Gayunpaman, inihayag ni Toya na si Orega ay nasa likuran niya, at nang tumingin siya sa kanya, siya sumasang-ayon na maging kanyang kasintahan, kaya't lahat ay nagdiriwang sa kanya na parang nanalo siya ng Ballon d'Or. Nang sila'y umuwi, dumating si Lion kasama si Charlotte at ipinaliwanag na nandito siya upang magsaliksik ng ilang bagay, kaya't ipinakilala siya ni Toya kay Yam-ina, at ipinakita niya ang kanyang mga pakpak ng diwata upang patunayan ang kanyang pinagmulan. Sinabi ni Lion na nandito siya upang pag-usapan ang kristal na halimaw na kanilang nilabanan sa mga guho, at ikinwento kung paano siya at ang kanyang grupo ay nakatagpo ng katulad na halimaw matapos itong wasakin ng isang partikular na nayon. Ibinigay niya sa kanya ang isang drawing habang isiniwalat na ito ay nahulog mula sa isang bitak sa langit, ngunit nagulat si Toya dahil iba ang hugis nito kumpara sa labanang kanyang naranasan.
Matapos siyang bigyan ng karagdagang impormasyon tungkol sa halimaw, ipinaalam niya kay Touya na mananatili siya sa kanyang mansyon at humiling na dalhin siya kay Ishan gamit ang gate kapalit ng pagtuturo sa kanya ng isang null spell na may kakayahang magbasa ng isip na tinatawag na recall. Pagkatapos, ginabayan niya si Touya sa paggamit ng recall spell kay Ya, at matapos makuha ang malinaw na tanawin ni Ishan, dinala sila roon gamit ang gate. Tinanong ni Touya si Lin tungkol sa lokasyon ng mga guho ng Narya na nais niyang bisitahin, ngunit sinabi niyang hindi niya alam, at ipinagpalagay ni Yae na alam ito ng kanyang ama, kaya't hinayla ni Lin siya pasulong. Upang makilala ang kanyang ama. Di nagtagal, nakarating sila sa gilid ng isang bangin, at ipinaalam ni Yae sa kanila na ang magandang bayan sa ibaba ay ang kanyang bayan, Hoedo. Habang naglalakad sila sa kalye, tinanong ni Touya si Yae kung may hari ang Ishan, kaya ipinaliwanag niya na technically totoo ito dahil bawat rehiyon ay pinamumunuan ng isang Panginoon, at ang Panginoon ng Hoedo ay isang lalaki na nagngangalang Tokugawa. Hindi naiintindihan ng mga babae kung bakit nakasuot ng mga kahoy na tsinelas ang mga tao sa paligid, kaya ipinaliwanag ni Touya sa kanila na ito ay isang tradisyonal na kasuutan na tinatawag na Geda, at namangha si Yae na alam niya ng labis tungkol sa kanyang kultura kahit siya ay isang banyaga. Pagdating nila sa bahay ni Yae, sinalubong siya ng kanyang kapatid na si Aye ng isang mainit na yakap at tinawag ang kanilang ina. Naniyakap din si Yae bago nagtanong tungkol kay Touya at sa iba pa. Ipinaliwanag ni Yae na sila ang kanyang mga kasama na tumulong sa kanya sa maraming paraan, kaya't yumuko ang kanyang ina at si Aye bilang pasasalamat. Nang magtanong siya tungkol sa kanyang ama, ipinaalam ng kanyang ina na sumama ito kay Tokugawa sa labanan laban sa isang hukbo na tinatawag na Takadas, na nagmabilis sa ilang araw na ang nakalipas. Gayunpaman, ibinaba ni Aye ang hindi magandang balita na hindi pabor ang laban para sa kanila. Dahil ito ay usapan na lamang ng oras bago bumagsak ang kanilang kuta, at nang tanungin ni Yae ang tungkol sa kanyang ama at kapatid, tahimik silang yumuko sa kalungkutan, kaya't humiling si Yae kay Touya na gamitin muli ang recall. Agad siyang pumayag na tulungan siya, at nagpa siya si Lien na ipagpaliban ang kanyang misyon upang tumulong din. Kaya't nangako si Touya kay Yae bilang ina na ibabalik niya ang kanyang asawa at anak. Pagkatapos, dinala ni Touya sila sa gubat, at habang tinitingnan ang kanyang telepono, sinabi niya kay Yae na ligtas ang kanyang kapatid, na nagpasaya sa kanya. Nagpasya si Yae na dapat silang magmadali upang tulungan siya agad, ngunit pinigilan siya ni Lien at pinaalalahanan na ang paglalakbay mismo ay mapanganib dahil ang kanyang mga pakpak ay sobrang pagod na upang dalhin siya roon, na nagdudulot sa kanya ng kalungkutan. Gayunpaman, sinabi ni Touya na gagamitin niya ang kanyang mahabang pandama upang suriin ang lugar mula sa malayo at pagkatapos ay tumalon doon gamit ang gate, at kapag nakapasok siya sa kuta, ikokonekta niya muli ang lugar gamit ang gate. Sumasang-ayon si Lien na ito ay isang ligtas na plano, kaya't nag-teleport siya roon ngunit nakita ang mga sundalong kaaway na nagmamarcha patungo sa kuta na parang mga zombie. Sa loob ng kuta, isang sundalo ang nagpapalam kay Jotaro, kapatid ni Yae, na hindi nila kayang pigilan ang kaaway dahil patuloy silang muling lumilitaw kapag pinatay nila sila. Ngunit binanggit din niya ang isang tsismis na ang mga halimaw ay humihinto kapag nabasag ang kanilang maskara. Nang sandaling yun, pumasok si Touya sa pamamagitan ng isang portal, at sinubukan ni Jotaro na basagin ang kanyang walang laman na bungo. Iniisip na siya ay isang Trojan horse, ngunit ipinaliwanag ni Touya na siya ay kaibigan ni Yae, na dumating upang tulungan siya. Nang banggitin niya na naroon si Yae, humiling si Jotaro na makita siya, kaya't nagbukas si Touya ng gate, kung saan tumakbo si Yae bago niyakap ang kanyang kapatid. Habang dumarating ang iba, tinanong ni Jotaro kung sino sila, kaya't ipinakilala sila ni Yae bilang kanyang maasahang kasama bago itanong tungkol sa kanilang ama, at sinabi ni Jotaro sa kanya na huwag mag-alala dahil siya ay sa kasalukuyan ay nagbabantay kay Lord Tokugawa. Ito ay nagpapagaan sa kanyang pakiramdam, ngunit napansin ni Touya na ang silid ay puno ng mga sugatang tao, kaya't gumawa siya ng koneksyon sa Isekai Wi-Fi gamit ang kanyang telepono, na nagpapahintulot sa kanya na sabay-sabay na pagalingin silang lahat. Tinanong ni Touya ang tungkol sa mga maskara ng demonyo na suot ng mga sundalong kaaway, ngunit sinabi ni Jotaro na hindi siya masyadong nakakaalam tungkol dito maliban sa bulong-bulungan na humihinto ang mga halimaw kapag nabasag ang mga maskara. Gayunpaman, nagpasya si Touya na alisin ang lahat ng maskara ng sabay-sabay,
kaya tinukoy niya ang lokasyon ng lahat ng sundalong kaaway gamit ang kanyang telepono at nagpadala ng isang salvo ng mga spell ng kidlat, tina-target ang mga tiyak na lokasyon na matagumpay na napapabagsak ang lahat ng mga undead na halimaw. Di nagtagal, nagkita ang grupo kay Lord Tokugawa, na nagpapasalamat sa kanilang tulong at nagtatanong tungkol kay Touya, kaya ipinakilala siya ni Yamina bilang kanyang gwardya at hinaharap na asawa. Habang sinusubukan ni Touya na itanggi ito, binigyan siya ng Blondie ng isang mapanlikhang tingin, na nagpatahimik sa kanya. Pagkatapos ay tinanong ni Touya ang tungkol sa hukbo ng Tekida, kaya ipinaliwanag ni Tokugawa na ang kanilang madilim na estratehista, si Yamamoto, ay namumuno sa isang hukbo ng mga patay, at pinaghihinalaan niyang gumagamit ito ng isang artifact o mahika upang makamit ito. Nang tanungin ni Touya kung maaari nilang pigilan ang mga ito sa pamamagitan ng pagdakip sa kanya, inamin ni Tokugawa na maaari nila. Ngunit ipinaalam niya na ang masamang utak ay nasa kanilang pangunahing kampo, na nasa isang hindi kilalang lokasyon. Gayunpaman, biglang tumalon ng isang ninja na babae sa silid at ibinigay kay Tokugawa ang isang lihim na mensahe bago siya nagpakilala bilang si Tsuubaki, isang tagapaglingkod ng isa sa mga pangunahing general ni Tekida na si Kisaka. Habang binabasa ang mensahe, ipinaalam ni Tokugawa sa kanila na ang iba pang mga pangunahing general ng Takagawa ay itinapon sa isang underground na bilangguan, at nais ni Kisaka na iligtas nila ang mga Tekdas sa pamamagitan ng pagtigil sa masamang mastermind. Sinabi ni Tsuubaki sa kanila na si Kisaka ay nagpapanggap lamang na naglilingkod kay Yamamoto sa pag-asam na maibalik ang angkan ng Tekida, at tumanggi si Tokugawa na tumulong dahil wala siyang obligasyon, ngunit sinabi ni Touya na iwanan ito sa kanya. Pinapaalala ni Tokugawa sa kanya na diretso siyang papasok sa mapanganib na kampo ng kaaway, kaya't nagpa siya si Touya na samantalahin ang spell ng invisibility ni Lin at sumama sa kanya at kay Tsuubaki. Nang dumating sila sa kampo ng kaaway, inihagis ni Lin ang kanyang invisibility spell kay Touya, at sinubukan niyang pumasok sa kanilang kuta gamit ang isang gate, ngunit hindi ito gumana, kaya't ipinaliwanag ni Lin na nag-set up sila ng hadlang sa loob upang harangan ang anumang hindi pamilyar na puwersa mula sa pagpasok. Iminungkahi ni Touya na ilipat si Tsuubaki dahil isa siya sa kanilang mga tao, ngunit biglang naglaro si Lin sa kanilang mga plano, kaya't tinamaan siya ni Touya sa ulo. Ilang minuto ang lumipas, nakarating sila sa bilangguan, at pinalaya ni Touya si Kisaka at ang iba pang general bago sinabi ang kanyang plano na hulihin si Yamamoto. Sinubukan ni Touya na subaybayan si Yamamoto, ngunit hindi ito gumana dahil sa hadlang, kaya't dinala siya ng mga general sa anteng-anteng, itinaas ito at winasak niya ito gamit ang isang putok ng baril bago nawawasak ang lahat ng nakamaskarang sundalo sa paligid gamit ang mga kidlat na spells. Pagkatapos, dinadala ni Touya sila sa base ni Yamamoto, at may isang general na sumusubok na atakihin siya, ngunit isang sinaniba na bersyon ni Lord Tekida ang humahamon sa kanila. Gayunpaman, pinapatay ni Touya ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagbaril sa kanyang maskara, at nang magsimula si Yamamoto na magmonologo tungkol sa kanyang susunod na malaking masamang plano, kinuha niya ang artifact ng masamang tao at winasak ito, dahilan upang magdurog si Yamamoto sa alikabok. Kinabukasan ng umaga, nagpaalam si Yae sa kanyang mga magulang, at dinadala ni Touya ang kanyang grupo sa isang magandang dalampasigan. Habang naglalaro ang mga babae, natagpuan ni Touya ang lokasyon ng mga guho na balak nilang tuklasin, ngunit iminungkahi ni Els na bumalik sila sa Belfast para bumili ng mga swimsuit bago bumalik sa dalampasigan. Hindi komportable si Touya na lumihis mula sa kanilang orihinal na misyon, ngunit sinabi ni Lin na ayos lang sa kanya basta tutulong ang iba sa kanyang investigasyon, kaya't opisyal na nagpa siya si Touya na simulan nila ang kanilang episode sa dalampasigan. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang lahat ng mga maharlika at katulong sa dalampasigan, at nagreklamo ang mga kapatid na wala silang lugar upang magbihis ng kanilang mga swimsuit, kaya't gumawa si Touya ng ilang tolda para sa kanila kasama ang mga okay na bagay. Habang nagbabago, sina Els at Yamina ay nalulunod sa selos sa tanaw ng mga sandatang pampasira na dala ng ibang mga babae sa kanilang mga swimsuit, at si Lin ay nagagalit na tinatawag si Lindsay na tunay na nakatatandang kapatid. Nang makilala nila si Touya, pinuri niya ang kanilang hitsura, ngunit hindi niya maitaguyod ang kanyang isipan dahil sa lahat ng masasarap na cake sa harapan niya. Nagsimula sina Els at Yae na maglaro sa tubig, at masusing pinanood ni Touya habang nagbanggaan ang kanilang mga plano tulad ng isang karaniwang gunner, ngunit ininterrupt siya ni Lindsay nang sabihin niyang hindi siya makapag
Lumangoy, kaya't inisip niyang mas mabuting magpahinga siya sa tent. Sa sandaling yun, dumating sina Sue at Ren na nakasuot ng kanilang mga bathing suit at tinanong kung ano ang tingin niya. Kaya't sinabi niya na cute sila at pinatpat ang kanilang ulo bago kuhanan ng litrato. Matapos silang tumakbo, biglang sumulpot si Cecile sa likod ni Toya, at nagulat siya, kaya't ipinaliwanag niya na ito ay isang ugali mula sa kanyang trabaho, ngunit hindi maalis ni Bro ang kanyang tingin sa kanyang malalaking dibdib. Pinahirapan pa siya nito sa pamamagitan ng pagtalon-talon habang ipinaliliwanag na nahirapan siyang makahanap ng tamang sukat ng bathing suit, at habang tumatakbo siya palayo, si Toya pinapanood ang kanyang mga balak na tumalon at nagtataka kung maaari itong lumutang sa tubig. Bigla, si Lapis ay lumitaw sa likod niya, na nagdulot sa kanya upang sumigaw na parang tanga, at tinanong siya tungkol sa tray na hawak niya, kaya't ipinaliwanag niya na ginagawa niya ang kanyang trabaho sa pamamagitan ng paghahain ng inumin sa mga reyna. Iminungkahi ni Toya na mag-enjoy din siya, ngunit sinabi niyang huwag mag-alala dahil nagpapalit sila ng tungkulin ni Cecile. Nang umalis siya, napansin ni Toya na ang hari at si Alfred ay may matinding karera sa paglangoy sa tubig, at masaya siyang mayroon pa silang maraming enerhiya. Matapos magpahinga sa isang tent ng ilang sandali, nagpasya si Toya na lumabas, ngunit biglang dumating si Yamina. Ipakita ang kanyang puting swimsuit, at sinabi niya na cute siya, kaya inanyayahan siya nitong mag-crack sa ilalim ng tubig. Gayunpaman, sinabi ni Toya na gusto niyang subukang maghanap ng mga guho muna at nangangako siyang sasama sa kanya pagkatapos niyang matapos, kaya nangako siyang maghihintay sa kanya at tumakbo palayo. Nang dumating si Lin, nagulat si Toya na nakabihi si Paula para lumangoy, kaya ipinaliwanag ni Lin na hindi siya mababasa o magiging malagkit dahil mayroon siyang mahiwagang proteksyon. At inactivate ni Toya ang spell ng proteksyon upang masiguro rin ang kanyang sarili. Habang naghahanda silang simulan ang kanilang investigasyon, sinabi ni Lin kay Toya na hindi siya magbibigay ng lumangoy dahil ayaw niyang mabasa. Kaya't sumisid si Toya kasama si Paula at lumangoy patungo sa mga ilalim ng guho. Gayunpaman, nagsimula na siyang mawala ng hininga, kaya't umakyat siya at sinabi kay Lin na natagpuan niya ang pasukan sa mga guho. Tinanong ni Toya kung may spell na makakapagpaandar sa kanila sa ilalim ng tubig. Ngunit sinabi ni Lin na hindi niya ito inaral at tinawag si Charlotte upang tanungin ito. Gayunpaman, hindi rin alam ni Charlotte ang spell, kaya't kinuha ni Lin ang kanyang mga cake bilang parusa, ngunit ibinulgar ni Kohaku na may isang espiritu na makakapag-solve ng lahat ng kanilang problema. Naghanda si Lin ng isang bilog ng mahika para sa spell ng pagtawag, ngunit binanggit na karaniwan ay hindi nila kayang tawagin ang isang tiyak na individual gamit ang mahika ng pagtawag. Kaya't ipinaliwanag ni Kohaku na makukuha niya ang espiritu na sumagot sa kanyang tawag sa pamamagitan ng paghahalo ng kanyang mahika sa kay Toya. Gayunpaman, nagbigay siya ng babala kay Toya na mag-ingat dahil hindi niya alam kung ano ang hihilingin nila. Tinanong ni Toya kung bakit patuloy siyang tumutukoy sa kanila bilang sila, kaya't ipinaliwanag ni Kohaku na ang espiritu ng Genta ay isang nilalang na dalawa sa isa. Habang ibinubuhos ni Kohaku ang kanyang mahika sa bilog, sinasabi ni Toya ang orasayon para sa spell ng pagtawag, na nagtatawag ng isang espiritu na kakaibang pagsasanib ng pagong at ahas. Ang espiritu, si Genta, ay nagtatanong kay Kohaku tungkol kay Toya, kaya't ipinakilala niya siya bilang kanyang guro. Ngunit sila'y nadismaya nang makita nilang para siyang NPC, kaya't nagpasya silang subukin siya upang malaman kung karapat-dapat siyang makapag-team sa kanila. Hinamon nila siya sa isang laban, at ang kondisyon ay papayagan nila siyang tamin sila kung makakatayo siya hanggang sa paglubog ng araw sa araw na yon, kaya't agad na pumayag si Toya. Habang naglalakad si Toya patungo sa kanila, nagulat sila sa kanyang tiwala, ngunit bigla niyang inactivate ang sleep spell, na nagdulot sa kanilang mahulog, at nagpaputok ng enchanted bullet na hamuli sa kanila. Sa isang walang katapusang siklo ng mga pagkakamali. Sa huli, nagsimula nang umiyak si Genta na naguguluhan na ang kanilang isipan, kaya't pinalaya sila ni Toya mula sa siklo ng pagkakamali, at pinayagan siyang makipagkasundo sa kanila. Tulad ni Kohaku, humiling sila na bigyan sila ng mga pangalan, kaya't tinawag niyang Kokuyo ang ahas at Sango ang pagong, at masaya nilang tinanggap ang mga pangalan. Gayunpaman, ipinaalam ni Kohaku sa kanila na ang kanilang kasalukuyang anyo ay magdudulot ng problema kay Toya. Kaya't nagbago sila sa isang portable na bersyon at nangako na magiging kapaki-pakinabang siya. Pagkatapos nito, nakipagkita si Toya sa mga babae,
na inakusahan siyang nag-aaksaya ng oras para sa kanilang swimsuit. At sinubukan niyang itanggi ang mga akusasyon, ngunit ito ay nauwi sa wala nang mahulog ang kanyang telepono at ipakita ang larawan ni Sue at Ren na magkasama sa kanilang mga swimsuit. Sa kabila nito, pinili ni Yamina na maniwala sa kanya, at hinayla siya patungo sa karagatan, kung saan naglaro siya kasama ang iba pang mga babae. Nang sumunod na gabi, tinakpan ni Kokuyo at Sango si Touya ng isang hadlang, na nagpapahintulot sa kanya na malayang maglakad sa ilalim ng tubig patungo sa mga guho. Doon, nakatagpo siya ng isang kakaibang bagay, at nang ibuhos niya ang mahika dito, bigla siyang nailipat sa isang kakaibang gubat, kung saan nakilala niya ang isang batang babae na nagngangalang Francesca. Ilang dahilan, natatakot si Touya sa tanawin ng kanyang mabuhok na kuting, kaya't umiwas siya habang hinihiling sa kanya na magsuot ng mga pitch protectors. Ngunit nagbibiro siyang tinatanong siya na makipaglaro dito bago niya tuluyang isuot ang palda. Tinanong niya kung nasaan sila, kaya't ipinaalam niya sa kanya na nasa hardin ng Babylonia sila, na lumulutang sa kalangitan, at hiniling na sundan siya. Habang naglalakad siya pasulong, tinanong niya ang tungkol sa layunin ng pasilidad, kaya't ipinaliwanag niya na isang propesor na nagngangalang Regina ang gumawa nito bilang libangan. Binalaan ng mga espiritu ng Gentei si Touya na si Francesca ay hindi tao, dahil hindi nila maamoy ang daloy ng buhay sa kanya, kaya't inihayag ni Francesca na siya ay ginawa mahigit 5,000 taon na ang nakalipas ng propesor upang magsilbing control terminal ng hardin. Nagulat si Touya na siya ay isang makina, ngunit ipinaliwanag niya na hindi siya ganap na Robocop dahil mayroon siyang ilang bahagi na biological na nilikha gamit ang mahika, at idinagdag pa niyang siya ang perpektong pleasure doll dahil hindi siya makakapag-anak. Habang nakatingin sa pasilidad, tinanong niya siya kung ito ay kailanman nag-malfunction sa loob ng libu-libong taon ng pagkakalikha nito, kaya't ipinaliwanag niya na lahat ng bahagi nito ay pinalakas gamit ang mahika, at siya ay naka-standby, maliban sa mga emerhensya, dahil ang pagpapanatili ng hardin ay automatiko. Nang tanungin siya kung bakit siya nandito, sinabi niyang may emergency dahil may isang gunner na pumasok sa hardin. Ngunit pagkatapos niyang ipakilala ang sarili, inangkin niyang siya ay akma upang maging kanyang guro at inalok ang sarili sa kanya. Naguguluhan siya, kaya ipinaliwanag niya na ang bilog na nag-teleport sa kanya doon ay tumutugon lamang sa mga tao tulad ng kanyang guro at ang avatar, na nakapag-master ng lahat ng elemento, at nagpa siya ang propesor na ipasa siya sa sinumang may kakayahang makadaan sa mahiwagang bilog. Gayunpaman, inangkin din niyang nakikita niya siyang karapat-dapat na maging kanyang guro dahil tinanong siya nito kanina na magtakip imbes na sumuko sa kanyang kakaibang pagnanasa, at kung tinanggap niya siya. Kung hindi siya nagpakita ng bait, tiyak na itatapon siya nito sa kalawakan. Nagulat si Touya na ang bagay na komando ay ganoon kalalim, kaya ipinaliwanag niya na ang pang-aasar ay upang matukoy kung may sapat na kabaitan at pag-aalaga ang isang tao upang mangasiwa sa kanila, at inilalagay ng propesor ang huling desisyon sa kanilang mga kamay. Ngunit napagpasyahan ni Touya na kasing baliw ng Hisoka ang propesor. Pagkatapos ay humiling siya sa kanya na tratuhin siya ng maayos bilang kanyang bagong amo, ngunit naramdaman niyang magiging mas magulo ang kanyang buhay. Sa dalampasigan, naglalaro ang mga babae, ngunit biglang nadula si Charlotte, at isang alon ng tubig ang sumabog sa kanya. Habang tinitingnan ng mga babae siya, nakita nila ang isang munting alimango na nakadikit sa kanyang malalaking prutas, kaya't nagsimula silang magreklamo tungkol sa kung paano sila iniwan ng mga Diyos ng kwento hanggang sa ipaalala ni Lynn kay Charlotte na may trabaho siyang dapat gawin. Nagsimula ang mga babae na mag-usap tungkol sa kanilang pag-aalala para kay Touya dahil matagal na siyang nawala, ngunit biglang lumitaw si Touya sa isang gate at humingi ng tawad para sa pagkaantala. Nang dalhin niya sila sa hardin, nagulat ang mga babae dahil mas maganda ito kaysa Disneyland, ngunit sinabi ni Lynn na parang hitsura ito ng sinaunang sibilisasyong Parthenon, isang advanced na sibilisasyon na nilikha gamit ang maraming mahika at mga mahiwagang kagamitan. Si Lynn ay inakusahan si Touya na kumuha ng isang fan service girl, kaya ipinaliwanag niya na si Francesca ay isang batang babae na namamahala sa hardin, ngunit sinabi niya sa kanila na si Touya ang kanyang Panginoon at minamahal na asawa, na nagbigay ng pagdududa sa mga babae tungkol sa kanya. Upang mas lalo pang palalay ng sitwasyon, binanggit niya kung paano siya nagkomando para lamang sa kanya, kaya't sinabi ni Lindsay na magpatira pa siya at pinagsabihan siya dahil iniwan ng lahat ng mga alok na plano sa kanya sa isang pilak na platito upang makipaglandian sa isang robot girl.
Gayunpaman, iminungkahi ni Yumina na maglakad-lakad ang mga babae upang mapanatili ang katahimikan, kaya naglakad sila sa paligid ng hardin ng magkasama, pinag-uusapan kung gaano kabait si Toya, ngunit pinigilan sila ni Yumina. At mga usapan na yon. Noong panahong yon, itinuro ni Yumina na lahat sila ay may gusto kay Toya, at lahat sila ay nagtangkang itanggi ito, kahit na ang kanilang mga mukha ay namumula. Kaya't tinawag ni Yumina ang iba't ibang paraan kung paano sila nahuhulog para sa kanya. Ipinahayag niya na masaya siya na si Toya ay may mga tapat na kasama na handang gawin ang lahat para sa kanya. Ngunit sinabi ni Elsa na kakaiba na hindi siya nababahala dito, kaya't ipinaliwanag ni Yumina na ayaw niyang pigilin siya dahil alam niyang tutulungan siya ng mga ito upang makamit ang magagandang bagay at nagmungkahi na maging asawa silang lahat niya. Lalo pang naging abala ang mga babae sa ideyang yun. Kaya't nagpasya siyang dapat nilang ipagpaliban ang talakayan hanggang sa hamupa ang kanilang mga damdamin. Sa kasalukuyan, tinanong ni Yumina ang mga babae kung may nararamdaman sila para kay Toya, at lahat sila ay umamin na mayroon, kaya't iminungkahi niyang muli silang maging mga asawa ni Toya. Gayunpaman, nagsimula nang mawala ng bait ang mga walang muwang habang iniisip ang iba't ibang posisyon na gagawin sa kanila ni Toya sa kanilang honeymoon. Samantala, sinabi ni Lin sa iba na masaya siya sa nahanap niya sa mga guho, kahit na hindi ito bagong spell gaya ng inaasahan niya, dahil ang hardin mismo ay isang hanay ng sinaunang mahika at napagtanto ni Toya na si Regina ang Einstein ng mahika. Ipinahayag ni Francesca na maraming lugar ang lumulutang sa kalangitan tulad ng hardin na yon, na pinamamahalaan ng kanyang mga kapatid, at lahat sila ay bumubuo sa Babylonia na nilikha ni Regina. Sa mga sandaling yon, bumalik ang mga babae at tinanong ni Toya kung bakit parang malamig na bote ang kanilang mga mukha, ngunit sinabi nila sa kanya na wala yon. Habang sila'y nauupo, ipinaliwanag ni Francesca na ang Babylonia ay pinoprotektahan ng mga mahika na hadlang na pumipigil sa pagkilala mula sa mga dayuhan, ibig sabihin hindi ito nakikita ng mga estranghero. Ngunit nang tanungin ni Lin kung maaari siyang makipag-ugnayan sa ibang lumulutang na pulo, sinabi niyang hindi niya magagawa dahil naputol ang koneksyon. Iminungkahi ni Linz na subukan gamit ang smartphone ni Toya, ngunit nang subukan niya ito, walang nangyari, kaya't napagpasyahan ni Lin na ang tanging paraan upang mahanap ang bawat Babylon ay ang maghanap ng kanilang mga teleportation circle. Nang tanungin ni Lin kung ano ang maaari nilang gawin kay Francesca, tinanong ni Toya si Francesca kung ano ang gusto niya, at sinabi niyang gusto niyang manatili kasama siya. Ngunit bago yun, kailangan niyang kumpletuhin ang kanyang pagpaparehistro bilang kanyang guro. Bigla, ibinigay ni Francesca kay Toya ang pinakamagulong halik na may isip, na nagdulot ng pagkabigla sa mga babae, at pagkatapos ay inihayag niyang kumpleto na ang pagpaparehistro. Gayunpaman, sinabi ni Linz kay Toya na mahal niya ito at hinalikan siya, na nagdulot ng gulat sa lahat. Makalipas ang ilang sandali, si Francesca ay nakasuot ng kasuotan ng katulong sa mansyon, at humiling si Toya kay Liam na alagaan siya, ngunit agad siyang nagsimulang gumawa ng sarili niyang mga patakaran, kaya't umalis si Toya upang iwasan ang drama. Habang nakahiga sa kanyang kama, naaalala ni Toya ang biglaang pag-amin at halik ni Linz, at nagsimula siyang mag-alala hanggang dumating si Yumin upang tingnan siya. Bigla siyang nagalit tungkol sa katotohanang may dalawang babae na nagnakaw ng halik mula sa siya nang hindi pa niya natitikman ang kanyang mga labi. Ngunit nalilito siya na hindi siya nagagalit sa pag-amin ng pag-ibig ni Linz, kaya tinawag siyang tanga dahil hindi niya nakita na malinaw na mahal siya ni Linz sa lahat ng panahong ito. Sinabi ni Yumin na hindi siya magrereklamo, kahit pa kumuha siya ng 20 asawa, dahil alam niyang sapat ang kanyang puting sarsa para pakainin silang lahat, ngunit nababahala siya na naging pabaya siya at pinayagan ang 2 ibang masamang tao na halikan siya bago ang kanyang tunay na asawa. Matapos siyang humingi ng tawad, umupo siya sa tabi niya at sinabi niyang mapapatawad niya siya kung yayakapin at hahalikan siya, kaya't hinailan niya siya malapit at binigyan siya ng mainit na halik. Ito ay nagpapasaya sa kanya dahil siya ang unang tao na kusang hinahalikan niya, ngunit tinanong niya kung ano ang iniisip niya tungkol kay Linz, kaya inamin niyang gusto niya ito. Gayunpaman, biglang tumawag si Yumin kay Linz, at bigla itong lumitaw sa silid, na nagdulot ng pagkalito kay Tae. Kaya ipinaliwanag ni Yumin na humiling siya kay Lin na mag-cast ng invisibility spell kay Linz dahil natatakot siyang ibigay ito. Binanggit din niya na umiiyak si Linz dahil pakiramdam nito ay kinamumuhian siya ni Tae, kaya humingi siya ng tawad sa kanya, ngunit habang tumutulo ang luha mula sa kanyang mga mata, humingi rin siya ng tawad para sa
Hindi isinasaalang-alang ang kanyang mga damdamin. Nakita ito, pinakalma ni Teye si Linz sa pamamagitan ng muling pag-amin na gusto niya ito, at nagbigay ito sa kanya ng ngiti. Kaya't humiling si Yumin kay Teye na kunin siya bilang asawa at pinaalala sa kanya na normal para sa mga maharlika ang magkaroon ng maraming asawa. Nang tanungin niya si Linz kung okay lang ito sa kanya, tumango si Linz bilang pagsang-ayon at sinabi kay Teye na nais niyang maging asawa niya, kaya pumayag siyang kunin silang dalawa bilang mga asawa at niyakap sila. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanila na pumunta sa kanilang silid dahil malapit na ang kanyang oras ng pahinga. Ngunit humiling sila sa kanya ng halik panggabi, kaya't hinalikan niya sila sa ulo at pinadala sila. Nakatulog. Kinabukasan, si Teye ay mahimbing na natutulog sa kanyang kama, ngunit biglang pumasok si Elle sa kanyang kwarto at humiling na makipag-usap sa kanya. Sinundan niya siya papunta sa bakuran, kung saan sila ay nakatagpo kay Ye. At tinanong ni Elle si Teye kung talagang mahal niya si Linz dahil siya ay kukunin niyang asawa, kaya't inamin niyang pinahahalagahan niya ito. Bigla, hinamon siya ni Els na makipaglaban silang dalawa, sinasabing hindi siya magsasalita kung sila ay matatalo, ngunit kung sila ay mananalo, kailangan niyang pakinggan ang isang kahilingan mula sa kanila. Ipinaalam ni Ye sa kanya na pinahina niya ang talam ng kanyang sandata, ngunit nagbabala siyang maaari pa rin itong basagin ang mga buto, at humihiling sila sa kanya na huwag gumamit ng modeling o anumang nakakasakit na spell sa laban. Hindi pa rin nauunawaan ni Teye kung ano ang nangyayari, ngunit pumayag siyang harapin sila, at pumayag siya sa duelo at ginamit ang modeling upang palitan ang bala sa kanyang baril ng mga rubber bullets. Habang umaatake ang mga babae sa kanya, binago ni Teye ang kanyang baril sa blade mode at hinaharangan ng isang pagsalakay mula kay Ye bago umiwas sa isa pang atake mula kay Els. Pagkatapos ay naghagis si Ye ng isang talam sa kanya, ngunit siya ay umiwas at binago ang kanyang espada sa gun mode at nagpapaputok ng ilang bala patungo sa kanya. Sinubukan ni Els na saktan siya, ngunit itinulak niya siya sa lupa at sinabi niyang sumuko na. Tinawag siyang mahina dahil hindi niya siya pinaputukan, ngunit sinasabi niyang iyon ang dahilan kung bakit siya at si Ye nahulog sa kanya mula sa simula, na labis na nagulat sa kanya. Habang pinapagana niya ang kanyang guwantes, sinubukan ni Teye na barilin siya, ngunit napansin niyang wala na siyang bala at sa wakas ay naalala ng kanyang dalawang deformed brain cells na ibinuhos ni Ye ang lahat ng kanyang mga bala noong kanilang atake kaya tinamaan siya ni Els ng isang malakas na suntok. Nang magising siya, parehong nanginginig ang mga babae habang inamin nilang mahal nila siya, ngunit hindi niya lubos na nauunawaan ang mga ito, kaya't humiling sila sa kanya na tanggapin silang bilang kanyang mga asawa. Dahil natalo siya sa duelo. Sa mga sandaling yun, dumating si Yumina at ipinaliwanag kay Teye na siya ang nag-ayos ng lahat dahil gusto niyang maging asawa niya ang lahat ng ito, at nang tanungin ni Els ang kanyang sagot, inamin niyang gusto niya si Mina, ngunit humingi siya ng higit pang oras upang ayusin ang mga bagay. Ilang oras ang lumipas, nakaupo si Teye sa fountain, at dumating si Francesca, kaya't ipinaabot niya ang kanyang mga alalahanin kung paano siya maaaring magdulot ng pagkabigo sa mga babae bilang asawa. Ngunit sinabi niya na may mensahe siya mula kay Regina. Ibinigay niya sa kanya ang charger, at nang i-connecte niya ito sa kanyang telepono, nakita niya ang isang hologram. Larawan ni Regina, na ipinakita sa kanya ang kanyang mga itim na takip ng kwento bago ipaliwanag na alam niya ang tungkol sa kanya dahil mayroon siyang kasangkapan na nagpapahintulot sa kanyang makita ang hinaharap, at pinapanood siya nito sa buong panahong ito. Ipinaliwanag ni Regina na minsan ay hinarap niya ang mga kakaibang halimaw na kristal na tinatawag na phrase, at sinira nila ang sinaunang sibilisasyon bago biglang nawawala, at ngayon ay pinagkakatiwalaan siya nito ng kanyang Babylonia bilang kabayaran sa pag-espya sa kanya. Pagkatapos, gumamit si Teye ng portal upang bisitahin si Diyos, na kumakain ng ilang merienda habang pinapanood ang nakasisilaw na pagtatapos ng Euphoria. At sinabi niya kay Diyos ang tungkol sa kanyang sitwasyon kasama ang mga babae, kaya't sinabi ni Diyos. Tumawag siya sa isang tao na inilarawan niyang eksperto sa romansa para dumaan. Sa mga sandaling yun, isang kaakit-akit na babae na may kulay rosas na buhok ang dumating, at ipinakilala siya ng Diyos bilang si Cupid, ang Diyos ng pag-ibig. Ipinaliwanag niya ang kanyang sitwasyon sa kanya. Pinayuhan siya nito na tanggapin silang lahat dahil tunay siyang umiibig sa kanila. At ito ang talagang gusto niya. Kaya't umuwi siya at sinabi kay Kohaku na tawagan ang lahat ng mga babae. Nang dumating sila, sinabi ni Teye na hindi niya sila pakakasalan, at nagsimula silang magpanik.
Ipinaliwanag niya na balang araw ay pakakasalan niya silang apat, ngunit hindi pa ngayon dahil hindi pa siya handa upang akuin ang responsibilidad para sa kanila. Sila'y masayang tumanggap sa kanyang alok at humiling na selyuhan ito ng isang halik, ngunit nang subukan niyang halikan si Els, siya'y nainis at sinuntok siya sa tiyan. Iyan na ang lahat para sa video na ito. Mag-iwan ng like kung nagustuhan mo at panoorin ang video na ito sa screen.